Kabanata 121. Ang reaksyon ni Lito ay bahagyang nagulat kay Silver Serpent. Anak, hindi ka ba natatakot na makita kami? Natatakot. Bahagyang lumukot ang mga sulok ng labi ni Lito, natatakot ka ba na ang iyong kamatayan ay maging masyadong pangit? Ang taas ng tono. Si pilak na ahas ay tila nagalit, at sa isang iglap, si itim na ahas sa kanyang likuran ay humakbang pasulong, si Chenner ay nasa kanyang kamay. Siya ay hindi gumagalaw at hindi tumutugon. Natigil ang paghinga ni Lito, at nakahinga siya ng maluwag matapos makumpirma na ang kanyang kapatid na babae ay huminga ng pantay at nakoma lang. Guro. Maingat na tiningnan ni Ryan ang dalawang lalaki, at sinabi sa mahinang boses, sina Pilak at itim na kambal na ahas ay mga kilalang mamamatay tao sa kabisera, at hindi mabilang ang mga buhay nila sa kanilang mga kamay. Sinasabi na ang kanilang antas ng martial arts ay malapit nang bumagsak sa antas ng martial arts masters. Ang lumang bagay, mayroon kang paningin. Ngumiti ng mapait si Silver Snake, to be honest, nakalusot kami ng kapatid ko sa Guru Realm noong isang linggo. Ano? Ano? Nang marinig ito, namutla sa gulat si Ryan, at napaatras ng ilang hakbang. Kung titingnan ang buong mundo ng martial arts, mayroong libu-libong mga masters ng martial arts, at malamang na wala pang 500 tao ang maaaring maging master. Ang sinuman sa kanila, na umaasa sa kanilang sariling lakas, ay madaling maging isang lokal na malupit, at hindi mabilang na mayayaman at maharlika ang handang magbigay ng libu-libong dolyar kapalit ng isang pangako mula sa kanila. Kung ang isang lungsod ay maaaring magkaroon ng isang martial arts guro na nakaupo sa bayan, kung gayon ang lungsod na ito ay sapat na upang tumayo mula sa karamihan ng tao sa buong lalawigan. Sa sandaling ito, sa harap nila, talagang mayroong dalawang martial arts masters na nakatayo. Ang nakakatakot ay ang dalawang martial arts master na ito ay partikular na pumunta dito para patayin sila. Ganito at ganyan, paanong hindi matatakot si Ryan? Ang kanyang mga titulong Tupikman at Behay Medicine King ay hindi maihahambing sa mga martial arts masters. Nang makita ang reaksyon ni Ryan, sobrang nasiyahan sina Silver Snake at Black Snake. Ngunit nang tumingin sila kay Lito, nakita nila na ang kanyang mukha ay sobrang kalmado, na parang wala siyang narinig. Nakaramdam ng pang-iinsulto, dumilim ang mukha ni Pilak na ahas. Boy, I have to say, I admire your courage, kahit malapit ka nang mamatay. Ngumisi si Lito, hinahangaan ko rin ang katapangan mo, nang ahas na salakayin ang pamilya ko. Hehe, ibig mong sabihin itong maliit na kagandahan. Sinulyapan ni Silver Snake si Chenner, at nakangising sinabi ni Master Mingkulas na ikaw ang naging dahilan ng pakikipaghiwalay niya sa kanyang kasintahan, at gusto niya maging girlfriend niya ang iyong kapatid. Ang munting kagandahang ito ay napakaganda. Gamitin mo rin ang dugo mo para hugasan ang mga panlalait na natanggap niya noon. Itinaas ng Silver Snake ang kanang kamay, at sa itaas ng hintuturo nito, may kakaibang asul-lilang hangin na namamalagi. Kung gusto mong mapalapit kay Kuya Lito, lampasan mo muna ang level ko. Si Carlito ay nakatayo sa harap ni Lito, malamig na nakatingin kay Pilak na ahas na may mapanglo na mga mata. Sa iyo lang. Pagtingin kay Carlito, ngumiti si Silver Snake ng masama, sa tingin mo malakas ka. Para sa akin, ako si Silver Snake, isa ka lang langgam. Stop talking nonsense. Kahit sinong kaaway ni Kuya Lito ay mamamatay. Sigaw ni Carlito, tumalon, at sinuntok gamit ang kanyang kamay na bakal. Napakalakas ng suntok na iyon kaya sumipol ang hangin. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang kanyang bungo ay madudurog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Pilak na ahas ay nanatiling hindi gumagalaw, na hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pag-iwas. Sa pagtingin sa kanyang balingkinitang katawan, hindi napigilan ni Carlito na matawa, martial arts master, iyon lang. Boom! Isang suntok ang tumama sa dibdib ni Silver Snake. Ayon sa sentido komon, sa oras na ito, ang sternum ni Silver Snake ay dapat na masira lahat. Gayunpaman, walang bahid ng sakit sa mukha ni Silver Snake, at may ngiti pa sa gilid ng kanyang bibig. Ito ba ang kakayahan mo? Isa kang langgam. Sa hindi kalayuan, sumimangot si Lito at sumigaw, umalis ka. Lumiit ang mga mata ni Carlito, tumunog ang mga alarm bell sa kanyang puso, at hindi niya namamalayan na umatras. Gayunpaman, huli na. Nagkaroon ng muffled sound. Hindi man lang nakita ni Carlito ang mga galaw ng kalaban, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kamay ni Silver Snake, at isang asul na maikling espada ang bumaon sa dibdib ng una. Ikaw. Dilat ang mga mata ni Carlito. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tiningnan ang maikling espada na nakasaksak sa kanyang dibdib. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya.
Nakaranas siya ng hindi bababa sa 100 digmaan sa kanyang buhay at nakipaglaban sa hindi mabilang na tinatawag na mga Panginoon. Nanalo man siya o natalo, hindi siya natakot sa kanila. Gayunpaman, sa unang pagkakataon, si Pilak na ahas sa kanyang harapan ay nagparamdam sa kanya ng takot. Tumingin siya pabalik kay Lito at nahihirapang sinabi, mag-ingat ka. Napakatapat na alipin upang protektahan ang master. Sa isang ngiting-ngiti, si Pilak na ahas ay inilabas ang punyal, at isang daloy ng dugo ang bumulwak mula sa dibdib ni Carlito. Pang! Si Carlito ay natamba sa isang pool ng dugo. Lumapit si Bert Maliman at sumigaw ng galit, baliw, labanan mo ako. Hinugot niya ang isang mahabang espada mula sa kaluban nito sa kanyang kamay, itinutok ito ng diretso kay Pilak na ahas, at tahimik na binibigkas ang mantra, ang isang mapusyaw na dilaw na may halo ay bahagyang kumikinang sa talam. Nagtitipon ng enerhiya sa espada. Tumaas ang kilay ni Silver Snake, at mapanlate na sinabi, hindi ko ine-expect na may martial arts master, pero sa kasamaang palad, sa harap ko, vulnerable ka rin. Hehe, paano kung isama mo ako? Si Ryan ay pasulong, sa palad ng kanyang kamay, isang uhaw sa dugo lason array ay nabuo ng. Ang kakaibang pulang ilaw ay sumasalamin sa mukha ng Pilak na ahas, at tumingin siya sa madugong bilog ng liwanag, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Ito na ba ang ultimate move ng Beihai Medicine King Absolute Poison Formation? Ito ba ay talagang nararapat sa reputasyon nito? Ikinuyukot ni Silver Snake ang mga labi nito at sinabi. Bago pa nasiyahan si Ryan, muli siyang ngumisi. Ang pagkakabuo ng lason na ito ay talagang katangi-tangi, ngunit sa kasamaang palad, ang iyong kakayahan ay masyadong mahina upang magamit ito para sa tunay na layunin nito, kaya't ang iyong pagtatapos ay kapareho ng langgam na iyon, isang dead end. Baka sa galit ang mukha ni Ryan, okay, dahil iyon ang kaso, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng aking uhaw sa dugo na lason. Boom! Mabilis na lumabas ang poison formation. Kasabay nito, marahas na ibinaba ni Bert ang kanyang mahabang espada, at ang mabangis na enerhiya ng espada, tulad ng mga pana na umaalis sa tali, ay sumalakay kay Pilak na ahas. Boom! Boom! Buanim na metro. Ilang sandali pa, patuloy na kumikislap ang pulang ilaw at puting ilaw. Napakalakas ng masamang espirito kaya hindi nakayanan ng mga miyembro ng pamilya Argel, at umatras ng mahigit 10 hakbang. Hoy! Kahit hindi mo siya mapatay ngayon, pwede mo pa rin siyang gawing kalahating kapansanan. Nagkatinginan sina Bert at Ryan, at pareho silang nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Gayunpaman, bago sila makahinga ng buo, isang mahinang boses ang kalmadong dumating. Ito ba ang pakulo nyo? Ang liwanag ay unti-unting nawala, at isang manipis, parang ahas ang nakatayong ligtas. Ang mga kutis ni Bert at Ryan ay lubhang nagbago. Pagkatapos ng mga pag-atake ngayon lang, hindi gumalaw kahit isang hakbang si Silver Snake. Kahit ang kanyang hairstyle ay hindi nasira kahit kaunti. Paano magiging ganito? Ang espada na nasa kamay ni Bert ay bumagsak sa lupa na may kalabog, ang kanyang mukha ay namutla na parang nakakita ng multo. Hindi napigilan ni Ryan ang paglunok, sa wakas ay naunawaan na niya kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang isang martial arts master. Dahil tapos na ang performance nyo, turn ko na. Bahagyang ngumiti si Silver Snake. Nagbago ang ekspresyon ni Bert. Itinulak niya si Ryan palayo at sumigaw, umalis ka na. Bago bumagsak ang mga salita, kumislap ang figure ni Pilak na ahas, at ang tao ay sumugod na sa kanilang harapan. Itinaas niya ang kanyang kamay at bahagyang tinapik ang mga balikat ni Bert at Ryan, na parang marahang hinahaplos. Hlik! Hlik! Mayroong dalawang malulutong na tunog ng pag-crack ng buto. Biglang nalaman ni Bert at Ryan na nabali ang kanilang buong braso at hindi sila makagalaw. Puff! Si Ryan ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Nabasag ang kalahati ng kanyang mga laman loob. Si Bert ay isang master ng martial arts. Ngayon lang, sa pagmamadali, naubos niya ang lahat ng kanyang tunay na lakas upang bahagya na maprotektahan ang kanyang mga panloob na organo, ngunit siya ay dumanas din ng mga panloob na pinsala. Sa loob ng ilang minuto, nalipol ang tatlong general sa ilalim ni Lito. Ang humarap sa kanila ay si Pilak na ahas lamang, hindi pa kasama si itim na ahas. Si Pilak na ahas ay tumingin sa ilang taong nakadapa sa lupa, at malamig na sinabi. Wala kang iba kundi langgam. Sayang ang lakas ko para patayin ka. Pagkatapos, ang malamig niyang tingin ay bumagsak kay Lito. Ang pinuno ng langgam ay langgam din. Akala ko ito ay kawili-wili, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay magiging sobrang boring. Pagkatapos kitang patayin, maaari akong lumabas at magsaya. Puno ng paghamak ang kanyang tingin, at inikat niya ang punyal sa kanyang kamay, direktang nakaturo kay Lito.
Sa sandaling ito, ang kamay ni Lito ay inilagay sa palso ni Carlito, at isang tuloy-tuloy na daloy ng totoong enerhiya ang ibinuhos sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang puso. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at pinunasan ang alikabok sa kanyang katawan. Gusto mo ng kasiyahan, hindi ba? Tumingin siya si pilak na ahas, at may frost condensation sa malinaw na itim na mga mata. Kabanata 122. Nakaharap sa mapanuksong tingin ni Lito, pinaalis ito ni Silver Snake. Boy, minaliit ko talaga ang konsentrasyon mo. Napakakalmado mo pa rin kapag malapit ka ng mamatay. Tiningnan ni Silver Snake si Lito pataas at pababa, kinurot ang kanyang baba sa pag-iisip. Sa pangkalahatan, ang mga martial arts practitioner na nagil-inang ng panloob na lakas ay maglalabas ng kanilang panloob na lakas sa ilang lawak. Kung mas mataas ang antas ng kanilang paglilinang, mas maraming panloob na lakas ang tatagas. Nakatayo sa tabi nila, mararamdaman pa nila ang matinding pang-aapi. Para kay Lito, walang bakas ng panloob na enerhiya na dumadaloy sa paligid niya. Sa kasong ito, alinman sa kabilang partido ay walang cultivation base, o ang cultivation base ng kabilang partido ay napakataas, at ang panloob na lakas ng buong katawan ay napigilan, at walang pagtagas o basura. Pinag-isipang mabuti ni Silver Snake, hindi mabilang na tao ang kanyang napatay, ang dahilan kung bakit siya nabubuhay hanggang ngayon ay dahil sa kanyang pagiging maingat. Lumapit silang Argel pasulong, at sinabi kay Lito, dapat ay mayroon kang panlunas para sa Kongansan, ibigay mo ito sa akin kaagad, at maaari kong hayaan ni Silver Snake na bigyan ka ng magandang pagkakataon. Nang marinig ito, pinaikit ni Silver Snake ang kanyang mga mata at bumuga ng mapanganib na hininga. You let me. Ano ka ba? Nanlamig ang mukha nilang, medyo malungkot, kaibigan ako ng iyong young master na si Mingkulas, pinadala kanya para tulungan ako, kaya natural na kailangan mong makinig sa akin. Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumaril si Silver Snake at tinamaan siya ng suntok sa tiyan. Boom! Ang isang malaking bahagi ng tiyan nilang ay lumubog, at siya ay lumipad sa hangin at tumama sa coffee table. Puff! Nagluwa siya ng isang subo ng dugo, ang kanyang katawan ay naka-arco na parang hipon, at siya ay nasa matinding sakit. Si Silver Snake ay hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya, at sinabing may panunuya, Master Ming. Isang dandy sa gilid na sangay, sa mga mata ng pamilya Kulas sa kabisera, hindi siya nagsabi, at mas karapat-dapat ka pa sa kamatayan. Ang isang butil ng alikabok ay hindi kwalipikadong mag-utos sa akin na gumawa ng anuman. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Lito. Boy, may ipapakita ka sa akin na kawili-wili ngayon, di ba? Ngumisi siya, inilantad ang kanyang matutulis na mapuputing ngipin, at maging ang dalawang mahahabang, matutulis at manipis na ngipin na parang makamandag na ahas, na lubhang nakakatakot. Pinitik ang punyal sa kanyang kamay, kinurot niya si Lito, halika, tingnan ko. Umiling si Lito, nakakabagot para sa iyo mag-isa. Itinuro niya si itim na ahas sa likod ni Silver Snake. Magsama kayong dalawa. Ano? Natigilan saglit si Silver Snake, at nagtaas din ng kilay si itim na ahas. Nagkatinginan ng dalawa at biglang humagalpak ng tawa. Boy, I have to say na napakatalino mo sa pagsasabi ng mga biro. Hahaha, anong lalaki na hindi makapagpigil, hindi siya takot mag-flash ng dila. Si Lit ay nanatiling kalmado at tinipon sa harap ng kanilang walang awa na pangungutya. Ano ba, ayaw niyo ng hamon? Palaging may malabong ngiti sa gilid ng bibig ni Lito, na lubos na nakakapukaw. Ang mga salitang ito sa wakas ay nagpagalit kina Pilak at Itim na Ahas, at si Pilak na Ahas ay nanunuya, anak, kapag ako at Itim na Ahas ay sabay na umatake, hindi ito magiging kasing simple ng kamatayan para sa iyo. Oh, tapos gusto ko talagang makita at makikita. Napaatras si Lito gamit ang kanyang kaliwang paa at nagpalagay ng defensive posture. Sina Pilak na Ahas at si Itim na Ahas ay nagpalitan ng kindat at tumango, ang Itim na Ahas ay inilagay si Chenner sa sahig, at lumakad pasulong kasama si Pilak na Ahas. Kuya, paano natin mapapatay ang munting bastos na ito? Putulin ang kanyang lalamunan. Putulin ang kanyang puso. O paghiwa-hiwalayin mo siya. Napangiti si Black Snake ng masungit. Hehe, paano kung gawin ulit lahat ng galaw, para maramdaman ng mayabang na ito ang lakas natin? Hinawakan ni Silver Snake ang maikling espada nito at sinugod si Lito na parang kidlat. Mag-iingat ka, Master. Nang makita ito, si Bert, ang tanging nananatiling gising, ay namutla sa gulat. Masyadong mabilis ang takbo ng 2 taong iyon, parang 2 king cobra na nangangaso ng pagkain. May bisyo at nakamamatay. Si Lito naman ay diretsyong nakatingin sa kanila nang hindi ginagalaw ang kanyang mga paa. Sa ganitong bilis ng reaksyon, biro ang maglakas loob na hamanin tayong dalawa.
Sumingot ng masama si Silver Snake. Nang makita ang dagger na papalapit. Sa pagtingin sa kanyang nakababatang kapatid na babae sa sahig, ang mga sulok ng labi ni Lito ay hindi namalayan. Ito ay ngayon. Sa kanyang palad, hinawakan niya ang jade pendant, bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, at tahimik na binibigkas ang formula ng puso. Boy, Pom, ipikit ka ba at naghahanda ng mamatay? Malamig na tumawa si Silver Snake, nasa lalamunan na ang punyal. Biglaan. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumungad mula sa palad ni Lito. Ito ay kasing liwanag ng langit at kasing liwanag ng nagninangas na araw. Nakakasilaw at nakakatakot. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Silver Snake, magic artifact. Hindi maganda. Bigla siyang huminto, at atras na sana nang biglang may malamig na boses. Gusto mong tumakbo. Huli na. Isang kamao na nababalot ng 10,000 ray ng liwanag ang bumasag patungo sa langit na takip ng espirito kay pilak na ahas na may lakas ng pagbagsak ng langit at lupa. Boom! Click! Sa gitna ng dagandong, hindi mahahalata ang tunog ng pag-crack ng bungo. Si pilak na ahas ay naging isang patay na ahas, ang kanyang katawan ay nakahiga sa sahig, ang kanyang ulo ay nabasag sa dugo plasma. Mapahamak. Walang tigil na kumikibot ang mga kalamnan sa sulok ng mga mata ni Black Snake. Ang kanyang masasamang mata ng ahas ay puno ng kalungkutan at galit, ngunit higit sa lahat, ito ay matinding pagkabigla. Nang walang labis na pag-iisip, tumakas siya patungo sa pintuan na parang makamandag na ahas na sabik na makatakas. Gusto mong tumakbo. Ang sulok ng bibig ni Lito ay gumulong sa isang mapang-asar na ngiti. Biglang bumukas ang kanang palad, at ang jade pendant ay nasuspine sa palad, na lumilikha ng lakas ng pagsipsip na kasing lakas ng bagyo. Biglang umihip ang malakas na hangin sa bahay, lumipad ang mga kortina, nabasag sa sahig ang mga tasa ng tsaa, at dahan-daang gumalaw ang mesa at upuan ng tsaa. Si itim na ahas ay yumuko at naglakad ng ilang hakbang na nahihirapan, ang kanyang mga paa ay hindi matatag, at siya ay sinipsip pabalik. Hu! Bago pa siya makasigaw ay may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang dibdib at tumingin sa ibaba. May kamay talaga na dumaan sa dibdib niya mula sa likod. Ikaw! Ikaw! Nakausli ang mga eyeballs niya, parang mahuhulog, at mabangis ang mukha niya na parang multo. Sa oras na ito, ang malamig na boses ni Lito ay tumunog sa kanyang likuran. Ngayon lang, hinawakan ng 2 kamay mo si Ate Ha. Nanlamig ang katawan ni Black Snake, at nakaramdam siya ng lamig na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Isang kamay ang humawak sa kaliwang balikat niya at marahas na pinahit. Click! Ang kaliwang braso ay pinunit ng mga ugat, itinapon. Tapos, mabigat ang kanang balikat niya, at malakas na hinayla ito ng isang kamay. Nabali at natapon ang kanang braso niya. Ah! Ang sigaw ni itim na ahas ay sobrang matinis at umalangaw-ngaw sa bulwagan ng mahabang panahon. Ngunit sa loob ng ilang segundo, biglang tumigil ang hiyawan. Tulad ni Silver Snake, si Black Snake ay naging matigas at malamig na patay na ahas. Itinapon ng bangkay ni itim na ahas, dahan-daang sinilip ni Lito ang bulwagan. Ang mga kasangkapan ay magulo na parang binagyo. Ang mga angka na iyon ay nagtago sa isang sulok, lumuhod, at tumingin kay Lito na parang nakatingin sila sa isang Diyos. Ang mga mata ni Lito ay hindi na natili sa kanila, naglakad siya patungo kay Lang. Sira lahat ng internal organs niya. Kung naiwan siya dito, hindi siya mabubuhay ng higit sa isang araw. Tinitigan siya ni Lito, ang kanyang madilim na mga mata ay napakalalim. Hanapin ang katanyagan at kapalaran, gamitin ang anumang paraan na magagawa mo, saktan ng iba at sa huli ay saktan ang iyong sarili. Para sa iyo, ang pagtatapos na ito ay hindi maaaring maging masangkop. Sa isang flash ng silver light sa kanyang kamay, isang silver needle ang tumama sa death spot ni Lang. Lang, mamatay ka. Si Lito ay kumuha ng 3 heart protection pills at ibinigay ito kay Bert. Kumuha ka ng isa, at pagkatapos ay bigyan ng isa pa sina Carlito at Ryan, mapapanatili nitong ligtas ang kanilang buhay. Si Chenner, ang aking kapatid ay aalagaan mo siya. Mayroon pa akong isang bagay na dapat lutisin, kaya babalik ako kaagad kapag natapos ko na. Pagkatapos ng lahat, lumakad siya ng tuloy-tuloy. Ming, ngayong gabi, dapat ayusin ang mga account natin. Kabanata 123. Ospital, Superior Single Ward. Madaling araw noon, ngunit hindi nakaramdam ng antok si Ming. Tiningnan niya ang kanyang binti na may plaster at sinuntok ito ng malakas ang kama, na may masamang tingin sa kanyang mukha. Lito, paulit-ulit mo akong ginugulo, ngayong gabi, maaari ka ng tuluyang mawala. Bago bumagsak ang boses, bahagyang gumalaw ang kurtina. Isang tamad na boses ang dumating. Master Kules, ngayon mo lang ba ako tinawagan?
Namanhid ang anit ni Ming, at tumingin siya sa direksyon ng tunog, at nakita niya ang isang tao na nakaupo sa pasimano ng bintana. Si Lito iyon. Bakit ka nandito? Nagulat si Ming, para siyang nakakita ng multo. Hindi ba't pinuntahan siya ni na Silver at Black na ahas para patayin siya? Hindi siya patay. Paano kaya? Bukod dito, ang pinto ng ward ay palaging sarado. Paano nakapasok ang lalaking ito? Umakyat sa bintana. Ngunit ito ang ikasampung palapag. Alam kong marami kang tanong. Bahagyang ngumiti si Lito, ngunit hindi na ito mahalaga, dalawang bagay lang ang kailangan mong malaman. Una, patay na sina Pilak at itim na ahas. Pangalawa, malapit mo na silang samahan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang iskarlate na punyal ang lumipad palabas, tinutukan ang mga kilay ni Ming. Nang marinig na patay na sina Pilak at itim na ahas, namutla si Ming sa gulat. Imposible. Mga master sila sa kabisera, paano sila matatalo sa'yo, walang alam. Sa kasamaang palad, ito ay totoo. Tumalon si Lito sa bintana at dahan-daang naglakad patungo sa kanya. Isang malamig at nakakatakot na hininga, parang bundok, pinigilan. Nababalot ng malamig na pawis ang likod ni Ming, at nang pilit niyang tinatakasan, bigla niyang napagtanto na hindi siya makagalaw. Parang na-freeze ang lahat ng dugo sa kanyang katawan, at namamanhid na ang kanyang mga kamay at paa. Ikaw. Sino ka ba? Namutla ang mukha niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lakas at takot kay Lito. Kung makagalaw siya, nangako siyang iiwas, at simula ngayon, wala na siyang gagawin sa kanya. Sa kasamaang palad, huli na. Ngumisi si Lito at sinabing, hindi mahalaga kung sino ako, hindi mo lang kailangang mamatay, ngunit maglakas loob kang magkaroon ng ideya sa kapatid ko, pagkatapos ay nakagawa ka ng isang hindi mapapatawad na malaking krimen. Isang pares ng mga itim na mata ang biglang kuminang ng malamig, at ang mamamatay tao na aura ni Lito ay lumakas. Ang dagger ng Fire Spirit Stone ay nakaramdam ng kung ano, nanginginig ng malakas, at sumambulat ang mga kumpol ng madugong apoy. Playboy lang si Ming, wala pa siyang nakikitang ganoon, sa sobrang takot ay muntik na niyang maiihi ang pantalon niya. Binabalaan kita, ang aming pamilya Kulas ay kamag-anak sa kabisera, kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka pakakawala ng mga puwersa sa kabisera. Marahas niyang itinuro si Lito at sinabi. Gayunpaman, si Lito ay hindi natinag kahit kaunti, ang sulok ng kanyang bibig ay nakakunot, puno ng mga biro. O sige maghihintay ako, pwede ka nang umalis. Mahinahon niyang sabi, saka casual na ikinaway ang kamay. Fu. Ang punyal ay tumagos sa puso ni Ming, pinatay siya ng isang sakitan. Number 1 Riverview Room. Naka-crossleg sina Carlito, Bert at Ryan, at si Lito ay nakaupo sa tapat nila, hawak ang jade pendant sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, kung may magbubukas ng Eye of the Void, makakakita sila ng ganitong kababalaghang eksena. Ang isang tuloy-tuloy na daloy ng espiritual na enerhiya, tulad ng isang rumaragasang tubig, ay nagmula sa lahat ng direksyon. At ang mga aura na ito ay nasisipsip sa katawan nilang apat ng walang anumang basura. Ang pagsipsip ni Lito ay higit sa 10 beses kaysa sa iba pang tatlo. Ang kanilang mga katawan ay parang mga espongha, galit na sumisipsip ng espiritual na enerhiya, nagpapalusog sa mga panloob na organo at mga nasirang buto. Pagkalipas ng 2 oras, ang orihinal na maputlang mukha ni Carlito at ng iba pa ay unti-unting bumalik sa kulay rosas. Tawag. Si Bert ang unang nagmulat ng kanyang mga mata at nagpakawala ng mahabang hininga. Ang isang ulap ng puting hangin ay dahan-daang dumura mula sa kanyang bibig, ito ay napaka-condensed na espiritual na enerhiya, na sapat na ang atomized upang makita ng hubad na mata. Pagkatapos, binuksan din nina Carlito at Ryan ang kanilang mga mata, at isang hindi pangkaraniwang maliwanag na liwanag ang kumislap sa kanilang mga mata. Ito talaga ang aura na nagpapalusog sa katawan at nakakarinig at nakakakita ng mga tao. Sobrang cool. Hindi napigilan ni Bert na mapabuntong hininga, ang matanda ay nabuhay ng ganoon katagal, at ngayon ko lang nalaman na may ganoong paraan ng paglilinang, ngunit ang 2 oras na pagsisikap ay lubos na nagkakahalaga ng mga resulta ng aking isang taong paglilinang. Inilabas niya ang kanyang mahabang espada, nag-ipon ng enerhiya sa espada, at biglang lumiwanag ang ilaw sa espada. Kumpara sa kahapon nang harapin niya si Silver Snake, ang kapangyarihan nito ay hindi bababa sa 30% na mas malakas. Hindi napigilan ni Ryan na tumango, nararamdaman ko rin na ang chi sa aking katawan ay mas dalisay kaysa dati, at ang buong kabuuan ay mas magaan kaysa dati. Ginalaw ni Carlito ang kanyang braso, at biglang nagpakita ng pagkagulat. Malinaw na nabali ni Silver Snake ang kanyang braso kagabi, at matagal bago siya tuluyang nakabawi.
Hindi lamang siya gumaling, ngunit ang kanyang mga kalamnan at buto ay tila mas malakas kaysa dati, at siya ay may hindi mauubos na lakas sa buong katawan. Itinaas niya ang kanyang kamao at ikinaway ito sa hangin. Tawag. Isang sumisipol na hangin ang malakas na tumunog, at ang mga bulaklak at halaman na 5 metro ang layo ay inalog ng mga alon ng hangin. Mukhang hindi lang ang mga sugat ng lahat ang gumaling, ngunit ang kanilang paglilinang ay bumuti din ng husto. Napangiti si Bert ng totoo. Tingnan mo si Kuya Lito. Sa oras na ito, biglang tumunog ang nagulat na boses ni Carlito. Tumingin ang dalawa pa kay Lito. Nakita ko siyang nakaupo na naka-cross-legged, with a peaceful expression on his face. Kung titingnang mabuti, ang kanyang paghinga ay mas mabagal kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa bawat paghinga niya, tataas at babagsak ng husto ang kanyang dibdib. Dalawang guhitan na may matingkad na kutis ang lumabas sa kanyang ilong, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang ilong. Ang pinakakamangha-manghang bagay ay ang kanyang balat ay kumikinang na may mahinang gintong liwanag, na para bang ang kanyang buong katawan ay gawa sa gintong dahon. Ito. Hindi ba ang maalamat na katawan na nagpapadalisay para maging ginto? Si Bert ay nagsanay ng martial arts sa loob ng maraming taon at marami na siyang nakita. Agad niyang nakilala ang estadong ito at nagulat siya na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Maaaring ang sect master ay nag-cultivate na sa kaharian ng isang martial arts master. Malakas niyang sabi, na puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Kuya Bert, ano ang problema sa pagpino ng katawan para maging ginto? Parehong naguguluhan sina Carlito at Ryan. Sinabi ni Bert, sa pagsasanay ng martial arts, ang mga antas ng pagsasanay ay nahahati sa Junior Master, Middle Master, Master Master, Yuan Master, Junior Master, Middle Master, Great Master, at iba pa. Ang mga maaaring maging master, kahit na tingnan nila ang buong bansa ay bihirang buhay din. Isa sa mga palatandaan ng paglilinang upang maging isang master ay ang pagpino ng katawan sa ginto. Ang kanyang katawan ay dumaan sa mga qualitative na pagbabago. Ang kanyang mga kalamnan, buto, balat at laman ay hindi na purong laman at dugo, ngunit pinadalisay sa isang material na katulad ng metal, na hindi masusugatan ng mga espada at baril, at hindi naaapektuhan ng tubig at apoy. Napakabata pa ng Doormaster, nakapasok na siya sa kaharian ng isang master. Hindi ito naririnig sa buong kingdom, at hindi pa niya ito nakita. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Bert, nakatingala sa langit. Napakaraming misteryo sa young sect master na ito. Sa sandaling ito, dahan-daang bumukas ang mga mata ni Lito. Sa isang kisap mata, bumalik sa normal na frequency ang kanyang paghinga, napigilan ang chi sa kanyang katawan, at nawala rin ang gininto ang ningning sa kanyang katawan. Sa kanyang dalisay na itim na mga mata, dalawang kumpol ng gintong apoy ang tila nag-aapoy, at ang mga kumpol ay nanginag, na tila kaya nilang sipsipin ang mga kaluluwa ng mga tao. Iyon ay ang purong chi, condensed sa mga mata, at recreates ang fenomeno ng binoculars. Sa isang kisap mata ay natakpan na rin niya ang apoy. Nang makita ang mahimalang eksenang ito, sina Bert, Carlito, at Ryan ay tumingin kay Lito ng may higit na paggalang at paghanga. Lahat sila ay yumuko at sumaludo, Sect Master. Oo. Tumango si Lito, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, mula ngayon, hindi mo na ako kailangang tawagin ng ganyan sa harap ng mga tagalabas. Ayokong masyadong malaman ng mga hindi kaugnay na tao. Oo. Agad namang tumugon ang tatlo. Nasaan si Chenner? Tanong ni Lito. Mabilis na sumagot si Bert, nagpapahinga sa kwarto sa itaas, tiyak na nadroga siya. Binigyan siya ni Brother Ryan ng antidote, at oras na para gumising. Dumating ang isang grupo ng mga tao sa kwarto. Sa kama, gising pa rin si Chenner. Ang kanyang mukha ay maislan at matikas, ang kanyang balat ay creamy, kahit nakapikit, siya ay dalisay at kaakit-akit. Nakasuot siya ng payak na uniforme sa paaralan, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang kagandahan kahit kaunti. Naglabas ng, si Bert, kakaiba, lohikal na pagsasalita, oras na para gumising. Mukhang naguguluhan din si Ryan. Binigyan ko siya ng first class na pill, gaano man kalakas ang gamot, hindi siya matutulog ng ganoon katagal. Tumingin si Lito sa kanyang nakababatang kapatid na babae at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Ang matalim niyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa loob ng kanyang katawan, at biglang napakunot ang kanyang mga kilay. Siguro, hindi siya nadroga. Biglang nagdilim ang kanyang mukha, humakbang siya pasulong at hinawakan ang palso ni Chenner. Sa kanyang palso na kasing puti ng nyebe, may matingkad na pulang pattern na hugis lotus, ang kulay nito ay parang dugo, kakaiba. Sa ilalim ng balat, hindi mabilang na maliliit na meridian ang umusbong mula sa ugat ng bulaklak ng lotus, na umaabot sa itaas na braso.
Nang makita ang pulang ugat, namutla si Ryan at ang iba pa sa gulat, ano ito? Ang mukha ni Lito ay kasing lamig ng tubig, at ang kanyang mga mata ay parang ice cliff, napakalamig. Ito ang Red Lotus Heart-Eating Goo, isang lason na kasing tanyag ng Blood Demon Silkworm, at napakasama. Ang rhizome mula sa pulang lotus root ay tatakbo sa kahabaan ng braso at papalawak ng ligaw patungo sa puso. Kung ito ay konektado sa puso, ang biktima ay mawawala sa kanyang isip at magiging isang baliw. Hindi ko inaasahan na sina Silver at Black Twin Snake ay gagamit ng sinaunang masamang Goo technique na ito. Kabanata 124. Mayroong mga masasamang bagay sa mundo. Galit na umungol si Bert. Si Carlito ay mukhang malungkot, at nagtanong, Brother Lito, mayroon ka bang paraan para mapawi ang Goo? Tumango si Lito, na may malalim na ekspresyon sa kanyang mukha, oo, mayroon, ngunit kailangan nito ang mga pambihirang panggagamot na materyales ng Sunway. Kung gusto kong hanapin ang mga ito, natatakot akong magkakaroon ito ng maraming problema. Ang Tianshan Jinglia na namumulaklak minsan sa 100 taon, ang Vajra Blood Body na namumunga minsan sa 1,000 taon, at ang itim na Manjusawa na namumulaklak sa Netherworld. Nang marinig ang tatlong gamot na ito, nalungkot si Ryan at ang iba pa. I've been practicing medicine for decades, but I never even heard of these 3 herbs. Makikita na bihira lang ito sa mundo, at baka mahirap hanapin. Nag-aalalang tumingin si Ryan kay Lito. Kung ang tatlong gamot na ito ay talagang umiiral sa mundo, tiyak na sila ay nakolekta ng ilang mga tao. Sa likod ng mga kamay ni Lito, madilim ang kanyang mga mata. Kahit gaano kahirap, hahanapin ko talaga. Si Chenner ang nakababatang kapatid ko. Ipagsapalaran ko man ang buhay ko, hindi ko hahayaang magkamali siya. Pagkatapos magsalita, tinapik niya ang lotus gamit ang isang kamay, at isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang mga daliri. Sa isang kisap mata, nakatago ang nakasisilaw na pattern ng pulang lotus. Maaari ko lang gamitin ang aking tunay na enerhiya upang pabagalin ang paglaki ng Goo. Pagkasabi noon ay may kumislap sa kanyang mga mata. Bert, Ryan sumunod. Nanginginig ang dalawang lalaki at napaluhod sa isang tuhod, Master, please order. Pakilyusin ang lahat ng lakas ng tauhan ng Shaolongmen at Tupikmen upang mahanap ang mga pahiwatig ng tatlong halamang gamot na kasasabi ko lang, at kunin ang mga halamang gamot sa lahat ng paraan. Oo, Ginoo. Sabay na sagot ng dalawa. Sa oras na ito, tila may naisip si Ryan, at sinabi kay Lito. Guro, pumunta ako sa lungsod ng Badok sa pagkakataong ito higit sa lahat dahil inanyayahan ako ng isang malaking tao na lumahok sa isang pulong ng pagtikim ng lingbaw. Ang taong ito ay mahilig mangolekta ng mga kayamanan ng langit, materyal at lupa. Marahil mula sa kanya, maaari tayong maghukay ng impormasyon tungkol sa tatlong halamang gamot, mga pahiwatig. Malaking tao. Kumunat ang noo ni Lito, pagkatapos ay tumango, kung ganoon, sasama ako doon sa iyo bukas. Oo. Tumango si Ryan, at agad na umalis kasama sina Bert at Carlito. Tahimik ang lahat, at madilim ang langit sa labas ng bintana. Tinitigan ni Lito ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid na babae na napakalinis na walang bakas ng karaniwang alikabok, at ang kanyang paniniwala sa kanyang puso ay naging mas matatag. Sa oras na ito, dahil sa epekto ng totoong enerhiya, nagising si Chenner. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ang mga dalisay na mata na parang osa ay nanatiling nakatingin kay Lito. Kuya, nag-ulo na naman ba kita? Yung dalawang kakaibang tao. Iniisip sina pilak at itim na ahas, nagsimulang manginig ang katawan ni Chenner. Nakaupo sa gilid ng kama, hinawakan ni Lito si Chenner sa kanyang mga braso at marahang hinaplos ang likod nito. You are my sister, and it is my bounden duty to protect you. Tungkol naman sa dalawang walang buhay na lalaking iyon, tuluyan na silang nawala at hindi ka na masasaktan. Oo. Tumango si Chenner, huminahon, at tumingin kay Lito na matubig ang mga mata. Sa di malamang dahilan, palagi niyang nararamdaman na iba ang kapatid niya ngayon kumpara noon. Tila siya ay naging mas malalim at mas malakas, tulad ng isang marilag na bundok, kaakit-akit, ngunit napakahirap makuha. Ang kabisera. Isang marangyang mansyon, sa likod na hardin. Isang matandang lalaki na may puting balbas at buhok, na nakasuot ng itim na sutla na suit, ay mahinahong gumagawa ng tai chi. Ang taong ito ay si Juan Cules, ang pinuno ng pamilya Cules ng 4 na pangunahing pamilya sa kabisera. Sa tabi niya, nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50 taong gulang, magalang na naghihintay sa tabi. Ang taong ito ay ang panganay na anak ni Juan, ang magiging pinuno ng pamilya Cules, si Hiliang Cules.
Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit ang isang lalaking nasa edad 40 anyos. Pare, kuya, hindi maganda. Ang taong dumating ay ang pangalawang anak ni Juan, si Gauto Culas. Masiglang naglakad si Gauto, at puno ng pagkabalisa ang kanyang mukha. Sinabi ni Hiliang na may pagtatampo na mukha, ano ang nangyari sa gulat kaninang umaga, hindi ako makapaghintay hanggang matapos ang aking ama na mag-ehersisyo. Si Juan na iyon ay patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay, na parang walang makakagambala sa kanya. Sige, Hiliang, huwag mo siyang pag-alitan, dahil nandito ka, mag-usap tayo ng kahit ano. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Nagpakawala ng hininga si Juan, huminahon, at pagkatapos ay nagsabi, kaka-rating lang ng balita mula sa lungsod ng Badok. Tumawa. Tumawa si Hiliang ng mapanlate, hindi ba't nagpadala sila ng pilak at itim na ahas sa liblib na lugar na iyon? Bakit, pumatay sila ng tao? Magtapon ka lang ng pera at maaayos na. Hindi. Umiling si Juan at sinabi sa nanginginig na boses, sinapilak at itim na ahas. Ay patay na. Ano? Sabay na nagsalita sina Juan at Hiliang. Pangalawa kuya, hindi ka ba nagkakamali? Naging martial arts masters na sina Silver at Black na kambal na ahas, paano sila nakataob sa napakaliit na lugar? Nag-alinlangan si Hiliang. Umiling si Gauto, ang patriarch ng Badok City ang nagsabi nito. Hindi lang iyon, maging ang kanyang anak na si Ming ay namatay ng malungkot sa ospital kagabi. Napakalat na. Nang marinig ito, nagdilim ang kutis ni Hiliang, at sumilay sa kanyang mga mata ang isang pagpatay na layunin, nalaman mo na ba kung sino ang may gawa nito? Bagamat opsyonal ang linya sa Badok City, kailangan nating protektahan tayo pagkatapos ng lahat. Lumalabas na, hindi ba't isa itong sampal sa mukha ng ating pamilya Cules? Ito ay iniimbestigahan pa, ngunit narinig ko na ito ay may kaugnayan sa isang binata. Nang makitang galit na galit ang kanyang panganay na kapatid, medyo lamambat ang boses ni Gauto. Malamig na sumangot si Hiliang. Kalokohan. Anong klaseng master sina Silver at Black Snake na iyon? Natatakot ako na kung hahanapin mo ang buong Badok City, baka wala kang kalaban-laban. Paano ito magagawa ng isang binata? Ituloy mo ang pag-iimbestiga. Sinapilak at itim na kambal na ahas ay nasa aking pamilyang Cules. Bagamat hindi sila mga nangungunang eksperto, sila ay mga martial arts masters kung tutuusin. Kung maglakas loob kang magdala ng ganoong pagkatalo sa aking pamilyang Cules, dapat mong paghiwalayin siya. Naiintindihan mo kuya. Tumango si Gauto. Teka. Sa sandaling ito, huminto si Juan sa pagsasanay ng boxing, at tumingin kay Gauto na may nagbabagang mga mata. It doesn't have to be to kill him. Kung kaya niyang pumatay ng dalawang martial arts masters ng sabay-sabay, kung ang ganitong talento ay magagamit ko, ang pagpatay ng dalawang ahas ay wala. Matapos marinig ang sinabi ng matanda, si Hiliang at Gauto ay sineseryoso ito. Kung gayon, kapag nahanap ko na ang taong ito, dadalhin ko siya sa aking ama at kuya. Sabi ni Gauto. Tumango si Juan, at marahas na sinabi. Kung ang taong ito ay magagamit ko, ang lahat ay madaling pag-usapan. Kung hindi, maaari lamang siyang maging patay na kaluluwa ng 5 multo. May magandang lawa sa kanluran ng Badok City. May isang natural na isla sa gitna ng lawa, at mayroong isang klasikal na gusali na tinatawag na Shaozo sa gitna ng lawa. Pagsapit ng hapon, huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng maliit na gusali sa gitna ng lawa. Matagal na ring naghihintay ang security guard kaya dali-dali itong humakbang at binuksan ang pinto ng sasakyan. Magkasunod na bumaba ng sasakyan sina Ryan at Lito. Isang lalaking nakasot ang lumapit at masiglang tumingin kay Ryan, ikaw ang hari ng gamot sa Behay, Mr. Tupek. Tumango si Ryan, yung matandang lalaki. Ngumiti ang lalaking nakasot at sinabing, welcome. Ako ang private secretary ni Master Pan. You can call me Ziwang. Master Pan specially ordered me to wait for Mr. Tupek here. Hehe, andyan si Boss Pan. Hinaplos ni Ryan ang kanyang balbas na may kalmadong ekspresyon. Bagamat wala si Ryan sa harap ni Lito, sa mata ng mga ordinaryong tao, ang kanyang katayuan ay lubos na iginagalang. Sa oras na ito, itinoon ni Ziwang ang kanyang mga mata kay Lito, ito ay. Nagpalitan ng tingin sina Ryan at Lito, sinabi ni Ryan, ito ay isang kaibigan ko na may ilang mga kasanayan sa pagtatasa ng mga kayamanan. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang imulat ang kanyang mga mata, kaya sumama siya sa akin. Okay. Hindi gaanong pinansin ni Secretary Ziwang si Lito, nakita lamang niya na nakasuot siya ng ordinaryong damit, at wala siyang masyadong airs, kaya malamang na hindi siya isang tao sa anumang katayuan.
Kaya naman, binigyan lang siya ni Secretary Ziwang ng isang nakakalokong ngiti, at pagkatapos ay gumawa ng please gesture kay Ryan. Matagal nang naghihintay si Master Pan, Mr. Tupac please. Kabanata 125. Sa loob ng bulwagan ng maliit na gusali sa gitna ng lawa, antigo ang mga kagamitan. Nakaharap sa pinto ang isang mahaba at makitid na mesa ng insenso, at sa ibaba nito ay higit sa 100 pares ng mamahaling gininto ang nanmo na mga mesa at upuan. Sa oras na ito, marami na ang nakarating sa bulwagan. Dinala ni Secretary Ziwang sina Ryan at Lito sa front seat, sa harap ng isang matabang lalaki na malaki ang tiyan. Master Pan, nandito si Mr. Tupac. Ang taong grasa na may pulang mukha at maligaya na mukha ay walang iba kundi si Pan He, isang kilalang mayamang real estate businessman sa Badoc City. Nang makita niya si Ryan, tumayo siya at masigasig na hinawakan ang kanyang kamay, Mr. Tupac, pasensya na. At sa tabi ni Pan He, may nakatayo pa ring dalawang tao. Ang lalaki sa kaliwa ay mga 30 taong gulang na may maikling ahit na ulo at mabangis na mga mata. Bagamat naka-formal suit siya, kitang-kita ang mga muscular muscles niya kaya nagmukha siyang trainer. Ang nakatayo sa right ni Pan ay isang gray robe na lalaki sa edad na 50, na may kalahating puting buhok, manipis na mukha, at medyo mayabang na ekspresyon. Mr. Tupac, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang Vice President ng Badoc City Talisman Association, President Yunilin. Isang talisman. Nang marinig ang tungkol sa propesyon na ito, hindi napigilan ni Ryan na makaramdam ng kaunting paghanga. Sa Kingdom, kumpara sa martial arts practitioners at pharmacists, ang bilang ng mga anting-anting masters ay malayong mas mababa kaysa sa dating dalawa dahil ang kanilang cultivation ay napakakomplikado at matrabaho. Ang isang tunay na makapangyarihang master ng anting-anting ay maihahambing sa isang martial artist sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan, maihahambing sa isang parmasyutiko sa mga tuntunin ng pagpapagaling ng mga sakit at pagliligtas ng mga buhay, at mayroon pang mga makapangyarihan na maaaring magmaneho ng mga multo at magpalayas ng masasamang espiritu, maglipat ng mga ulap at ulan, at makapangyarihan sa lahat. Sa makatuwid, ang Talisman Master ay isang napakarespetadong propesyon. Ipinapaliwanag din nito kung bakit napakayabang nitong Yuni, mayroon nga siyang kapital ng Kay-Abangan. President Lin, ikinagagalak kitang makilala. Magalang na tumango si Ryan. Sinulyapan ni Yuni si Ryan, pagkatapos ay tumango na parang tutubi sa tubig, oo. Napakalamig ng kabilang partido, na ikinainis ni Ryan. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang marangal na Beihai Medicine King, at may tiyak na reputasyon sa buong lalawigan ng Beihai. Ang ugali ni Yuni na ito ay napaka-perfunctory, ito ay masyadong mayabang. Gayunpaman, nagbingi-bingihan si Pan He sa lahat ng ito. Pareho kayong master sa industriya, please take a seat. Pagkatapos magsalita ay inakay niya silang dalawa paupo. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga mata ni Pan He ay hindi bumagsak kay Lito, na para bang siya ay isang bola ng hangin. Walang pakialam si Lito sa mga pagkukunwari na ito, kaya nagpasya siyang umupo. Sa sandaling ito, bigla siyang pinigilan ni Secretary Ziwang, at nakangiting sinabi, pasensya na, Ginoo, natatakot ako na walang upuan para sa iyo dito, ang mga taong may tiyak na katayuan lamang ang maaaring umupo. Pagtingin sa mga manunood, tanging ang amo at ang iba't ibang master na dala ng amo ang naupo, at ang mga bodyguard at mga katulad nito ay tumabi at naghintay. Bago magsalita si Lito, nagalit muna si Ryan, at sinabi kay Pan He. Itong kaibigan na ito ang sumama sa akin, kaya masyadong walang galang kung hindi man lang siya bigyan ng upuan ng matanda. Tinitigan ni Pan He si Lito at nakita niya na siya ay isang binata lamang na nakasuot ng maruruming damit, kaya ngumiti siya at sinabing. Seryoso si Master Tupac. Ito lang ang mga patakaran, at ayokong sirain ang mga ito. Ano ang status mo bilang isang kaibigan? Kung makaakyat ka sa entablado, hahayaan ko kaagad ang mga tao na manood. Siya ay. Nagatubiling magsalita si Ryan, ngunit sinabi na ni Lito na hindi niya dapat banggitin ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng mga tagalabas. Matandang Tupac. Bahagyang ngumiti si Lito, okay lang na tumayo ako, oras na para mag-ehersisyo. Pagkatapos niyang sabihin ito, sumuko si Ryan. Tumigil din si Pan na tumingin kay Lito, at lumingon para kausapin si Yuni. Sa mata ng isang malaking boss na tulad nila, ang isang ordinaryong tao tulad ni Lito ay walang pakiramdam ng pagkakaroon. Nagdusa ako ng matinding insomnia sa nakalipas na 2 araw. Sa kabutihang palad, binigyan ako ni Master Tupac ng ilang pills. Pagkatapos inumin ito, agad-agad ang epekto. Talagang tinupad ng Beihai Medicine King ang reputasyon nito. Si Pan He tumingin kay Ryan ng may pasasalamat. Hehe.
Overrated si Boss Pan. Itinaas ni Ryan ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi. Ano ang pil? Kung gusto ni Mr. Pan na matulog ng maayos gabi-gabi, may mas maganda pa ako dito. Ngumuso si Yuni, at malamig at mayabang na tumingin kay Ryan. Talaga. Nang marinig ito ni Panhi, nagpakita ang kanyang mukha ng kagalakan, at nasa sabik niyang pinunasan ang kanyang mga kamay. Kung talagang may ganoong kagandang bagay si Master Lin, mabilis na ipakita ito sa amin upang imulat ang aming mga mata. Sumimangot si Ryan, nakaramdam ng sobrang sama ng loob. Itong si Yuni ay gustong magbenta ng sarili niyang gamit, magaling siyang magbenta, bakit tatapakan muna ang pil niya, tapos purihin ang sarili niyang gamit, bastos talaga. Mukhang malaki ang tiwala ni Master Lin sa sarili niyang mga bagay, at gusto rin ng matandang ito na makita kung anong uri ng kayamanan iyon. Sabi ni Ryan na may peking ngiti. Sa ilalim ng tingin ng maraming tao, may kinuha si Yuni mula sa kanyang mga braso. Yun lang. Nakita ko na ito ay isang anting-anting, dilaw na papel na anting-anting, na may mga komplikadong pattern at mga karakter na iginuhit na may cinnabar dito, na tila medyo misteryoso. Ito ba? Naging curious ang mukha ni Pan. Sinulyapan ni Yuni ang mga tao, at buong pagmamalaking sinabi, ito ay isang anting-anting sa pagmumuni-muni, isang lihim na paraan ng mga anting-anting na ipinamana sa aking mga ninuno. Ito ay dinisenyo upang gamutin ang insomnia. Ilagay lamang ang anting-anting na ito sa ilalim ng unan, at sa loob ng 5 minuto, makatulog ka ng mapayapa. Habang sinasabi niya iyon, sinulyapan niya si Ryan, kung ikukumpara sa elixir na iyon, sayang ang oras na kunin ito, at maaaring lason ito. Ang aking meditation talisman ay madaling gamitin at napakaligtas. Baby talaga yan. Pan his eyes light up, kinuha niya ang meditation talisman, at nanatiling nakatingin dito na parang isang kayamanan. Master Lin, mangyaring gumawa ng presyo. Gusto ko itong anting-anting sa pagninilay-nilay. Sa kaibuturan ng mga mata ni Yuni, isang flash ng kasakiman ang sumilay sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mukha ay bahagyang nakangiti. Palagi kong kaibigan si Pan. How dare I ask for more money? Ibinente ko iyan sa mga mayamang negosyanteng iyon mula sa Jiangnan sa halagang 50,000 bawat piraso. Magagawa mo ito sa 30,000. Inakala ni Boss Pan na nakapulot siya ng ganoong bargain, at tumanggo ng may papuri, salamat, Master Lin, Ziwang, ilipat ang pera kay Master Lin ng mabilis. Sa gilid, ang mukha ni Ryan ay namumula sa galit, at hindi niya maiwasang mabulunan. Master Lin, ibinebenta mo ang iyong anting-anting sa pagmumuni-muni, bakit mo sinasabi na ang aking pil ay lason? Ako, si Ryan Tupek, ay nag-aral ng pharmacology sa buong buhay ko, kaya masisiguro ko sa aking pagkatao na ang pil ay hindi magkakaroon ng anumang epekto sa mga tao. Hehe, sinong pharmacist ang magsasabing may lason ang elixir niya? Maangas na ngumiti si Yuni, ang aking meditation talisman ay sikat na sikat sa buong Badok City. Wala pa akong narinig na anumang side effect. Ibinente ko ito kay Mr. Pan sa halagang 30,000 na ganap na personal na presyo. Ikaw. Si Ryan ay hindi nakaimik at nanginginig sa galit. Nang makitang nag-aaway ang dalawang lalaki, ibubuka na sana ni Panhi ang kanyang bibig para umayos. Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang mabagal na panunuya. Huwag mong sabihing 30,000, wala talagang kwenta. Nagdilim ang mukha ni Yuni, at tumingin siya sa pinanggalingan ng boses, ang binata na kasama ni Ryan. Mabahong bata, ano bang pinagsasabi mo? Nagtaas siya ng kilay at malakas na tanong. Napangiti si Lito, at itinigil ang bawat salita, sabi ko, ang iyong alindog, lalo na ang 30,000, ay malamang na hindi katumbas ng halaga kahit 1 sentimos. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Secretary Ziwang at ang bodyguard sa likod ni Panhi ay tumingin kay Lito ng may pagtataka. Mula sa kanilang pananaw, itong si Lito ay subordinate lamang ni Master Tupek, at ngayon ay nang-ahas siyang lampasan si Master Tupek at hamanin si Yuni ng direkta, na talagang nakakagulat. Tumayo si Yuni laban sa kaso, itinuro ang ilong ni Lito, at galit na sumumpa. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong sabihin na walang kwenta ang mga spell ko, how dare you? Ang kanyang dagindong ay umaakit sa lahat sa paligid niya, at sa bulwagan, ang mga mata ng lahat ay nasa kanilang mesa. Ito mismo ang gusto ni Yuni, gusto niyang turuan ang ignorante na batang ito ng leksyon sa buong pananaw. Hindi rin masyadong maganda ang mukha ni Panhi, at ngumuso siya, Kuya Ryan, masyadong mayabang ang batang dinala mo rito. Habang nagsasalita siya, winagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, Secretary Ziwang, sipain mo siya. Kabanata 126. Sir, umalis na po kayo.
Lumapit si Secretary Ziwang kay Lito na may napakasungit na tono. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata, paano kung hindi ako umalis? Panhi's expression darkened, boy, you're just asking for fun, greedy wolf, it's your turn. Oo. Sa likod ni Panhi, tumugon ang bodyguard na nakasuot. Kaagad, hinubad niya ang kanyang suit, at sa sandaling iyon, medyo may kaunting mga bulalas mula sa paligid. Nakita na nakasuot siya ng itim na vest sa ilalim, ang kanyang nakalabas na mga kalamnan ay umaalon-alon na parang maliliit na burol, na ikuyom niya ang kanyang mga kamao, at may kalusko sa pagitan ng kanyang mga daliri. Not to mention fighting, just this momentum can scare ordinary people back again and again. Anak, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, lumabas ka na. Malamig na sabi ni Greedy Wolf, ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang matalim na malamig na liwanag tulad ng mga mata ng isang agila. Nang makita ito, umiling ang mga tao sa paligid. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, ang mga kabataan ay dapat magmadali at umalis. Panhi smiled kay Ryan, Master Tupek, huwag mo akong sisihin sa hindi pagmumukha sa iyo. Masyado kasi siyang mayabang ng kaibigan mo. Dapat mo siyang payuhan na umalis ka agad. Si Tan lang ang number 1 master ko. Once na gumawa siya ng move, it's either dead or wounded. Ito. Natatakot akong hindi kita makumbinsi. Napangiti si Ryan at umiling. Napakalinaw niya tungkol sa personalidad ni Lito. Kung magdedesisyon siya ng isang bagay, walang ibang makakapagpabago nito. Bukod pa rito, alam niya ang lakas ni Lito, na nasa antas ng isang martial na martial arts master, kaya walang sino man dito ang posibleng saktan siya. Sa kabaligtaran, ang sakim na lobo na iyon, na natatakot na siya ay maging malas. Panhi snorted coldly, his eyes sad, kung ganoon, Tanlang, let's do it. Sa utos, mabilis na sumulong si Tanlang at sinuntok ang templo ni Lito. Hindi na siya gumamit ng puwersa sa pagkakataong ito, gusto lang niya itong sipain at itapon. Sa pananaw ni Tanlang, si Lito ay isang payat, ordinaryong tao na hindi nakakakita ng kung fu, at isang mahinang manok na hindi karapat-dapat sa kanyang tunay na kung fu. Bagaman walang puwersa, ngunit ang bilis ay napakabilis, napapaligiran ng isang bugzo ng hangin. Bulalas ang mga tao sa paligid, nang makitang malapit ng mabugas si Lito. Itinaklap ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga hindi nakakaalam ay walang takot, at malapit na silang magdusa. Ang ilang mga tao ay umiling ng walang magawa. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagulat sa lahat. Nang malapit nang tumama ang suntok, bigla itong natanggap ni Lito ng napakaswol. Baliw ba iyang batang iyan? Huwag mong iwasan. Hinawakan pa niya iyon gamit ang mga kamay niya. Tama, hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Sa ilang sandali, maraming tao ang nag-isip na si Lito ay baliw at hinahanap ang kanyang sariling kamatayan. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagdala ng mga alingawngaw sa isang biglaang pagtatapos. Nagtama ang kamao at palad, at ang epekto ng suntok na iyon ay bahagyang humihip sa buhok ni Lito, ngunit hindi man lang nagbago ang kanyang kutis, at bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang mga labi. Idiniin ng kamao ni Tanlang ang palad ni Lito, ngunit hindi siya makagalaw. Imposible. Ang kanyang mga mata ay lumiit ng husto, na nagpapataas ng kanyang lakas. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, ang kanyang kamao ay tila nasa dingding na gawa sa bakal ng mga plato, hindi makagalaw. Hindi pa banggitin si Tanlang, lahat ng nasa bulwagan, kasama sina Panhi, Yuni at Secretary Ziwang, ay nabigla na parang figurang kahoy, at ang mukha ng lahat ay puno ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Hindi ka panipaniwala na ang tila hindi kaakit-akit na ito, kahit na ang isang maliit na payat na binata ay may tulad na baluktot na lakas. Sa sandaling ito, tanging mukha lamang ni Ryan ang nanatiling normal, at ang hitsura ng kasiyahan ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang lakas ng Sectmaster ay lampas sa imahinasyon nilang mga bastos. Sa oras na ito, kinuyam ni Lito ang kanyang palad at hinawakan ang kamao ni Tanlang, pinatalikod ang panauhin. Nagbigay siya ng kaunting puwersa, at nagbago ang mukha ng sakam na lobo, naramdaman na lamang niya ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang puso, na para bang mababali ang kanyang mga buto. Naglabas siya ng ngipin at nagpipigil ng hininga para hindi makasigaw. Nang makitang malapit na siyang kumawala, ngumiti si Lito, binitawan ang kanyang kamay, at umatras ng isang hakbang. Kinailangan pa niyang umasa kay Panhi para hanapin ang 3 halamang gamot para sa kanya, para hindi masyadong pangit ang kabilang partido, bigyan lang sila ng babala. Nakahinga ng maluwag si Tanlang, hinimas ang nasugatan niyang kamao. Anak, 30% lang ng lakas ko ang ginamit ko ngayon, kung 100%.
Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, nakaramdam siya ng hiya at hindi maiwasang magpaliwanag. Hehe, nagkataon lang. Napangiti si Lito, wala pang 10% ng kapangyarihan ko ang ginamit ko ngayon, kung hindi ka kumbinsido, maaari nating subukang muli. Ikaw. Dumilat si Tanlang, at malapit ng kagatin ang kanyang mga ngipin. Pero alam na alam niyang hindi siya ang kalaban ng lalaking ito. Ang mga taong nagsasagawa ng martial arts ay gumagamit ng martial arts upang makipagkompetensya sa isa't isa. Nasakop na ni Lito si Tanlang gamit ang sarili niyang lakas. Bagamat nasusuka si Tanlang, ang kanyang kakayahan ay hindi kasing husay ng iba. Hindi na siya nagsalita pa, at tahimik na umatras sa likod ni Panhi. Tapos na ang excitement, at sunod-sunod na naghiwa-hiwalay ang mga nanunood. Sa isang kisap mata, ang munting yugtong ito ay nakalimutan. Hindi pa rin nawawala ang sorpresa sa puso ni Panhi. Hindi niya maiwasang tumingin muli kay Lito, at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na ang matandang kaibigan ni Tupac na ito ay talagang isang master. Nanalo na si Boss Pan ang premyo. Magalang na sabi ni Ryan. Bagamat sinabi ni Panhi, hindi pa rin niya sineseryoso si Lito. Binata pa lang, gaano man siya kalakas, gaano pa siya kagaling. Pagkatapos ng ganoong kaguluhan, tila natapos na ang episode sa pagitan ni Lito at Yuni. Gayunpaman, masama ang tingin ni Yuni kay Lito. How dare this guy say na walang kwenta ang spells niya sa harap ni Panhi. Hehe, kailangan kong humanap ng pagkakataon mamaya para ipahiya ka ng maayos at makita mo kung gaano ako kagaling. Sa oras na ito, halos lahat ng tao sa bulwagan ay dumating, at bawat mesa ay puno. Ang apat na mesa sa harap ay ang pinakamarangya, at halatang-halatang ang mga taong nakaupo ay ang pinakakilala. Si Pan ay umupo siya sa isa sa mga mesa, ang dalawa pang mesa ay occupied na, at ang natitira ay wala pa ring laman. Sumulyap si Lito sa dalawang mesa, at may isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40 na nakaupo sa isang mesa, na may napakagandang damit at hindi pangkaraniwang kagamitan, halatang mayaman man o mahal. Nakaupo sa kabilang table ang isang medyo gwapong binata. Nakasuot siya ng mga nakaistilong damit at mga sikat na tatak, at ang bawat galaw niya ay tila mapusok. Anong ginagawa nila dito? Tanong ni Lito kay Secretary Ziwang na nagtataka. Noong una ay hindi masyadong inisip ni Secretary Ziwang si Lito, ngunit pagkatapos ng nangyari ngayon, humanga siya kay Li Xiao, kaya magalang siyang sumagot. Ito ay isang kilalang trade fair sa mga mayayaman sa Badoc City, ngunit ang kinakalakal ay hindi mga luxury cars at relo, ngunit ilang napakabihirang gadget, tulad ng elixir, magic weapons, charms, at iba pa. Hindi lahat ay makakasali sa trade fair na ito. It adopts a recommendation system. Ang maaaring sumali ay hindi mayayamang negosyante at celebrity, o mayayamang pamilya. Karaniwan, ang isa sa kanila ay may isang magandang bagay sa kanyang kamay at ipinapakita ito, at lahat ay may isang espesyal na appraiser. Kung gusto nila ito, maaari nilang bilhin ito ng pera o barter ito. Habang nagsasalita siya, narinig niya ang isang malutong na kampana. Opisyal na magsimula ang trade fair. Kabanata 127. Mga boss, magandang hapon po. Sa harap ng mesa ng insenso, nakatayo ang isang lalaking katamtaman ang pangangatawan, mga 50 taong gulang, na mukhang napakatalino. Opisyal na nagsisimula ang trade fair ngayon. Sa oras na ito, dumating ang isang waiter, hawak ang isang gintong tray sa kanyang kamay, na natatakpan ng isang pulang tela. Hoy, mga boss, ang bagay ngayon ay pambihira, at ito ay isang bagay na ako, si Kiyo, ay pinapahalagahan. Lahat, tingnan. Boss Kiyo, ano ba yung pinagsasabi mo? Dali-dali mong buksan ang pulang tela at tingnan natin. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ang nakasuot ng maluho ang nagsalita. Hoy, Mr. Wang? Huwag kang mag-alala, hindi ka makakain ng mainit na tokwa sa pagmamadali. Magalang nang umiti si Boss Kiyo. Nang malapit na niyang alisan ng takip ang pulang tela ay may sumabog na ingay mula sa direksyon ng pinto. Isang grupo ng mga tao ang biglang dumating. Narinig ng lahat ang tunog at tumingin sa paligid. Una, narinig ang tunog ng pagklik ng mataas na takong, at pagkatapos, isang magandang babae ang pumasok sa larangan ng paningin ng mga tao. Ang babae ay mukhang 22 o 3 taong gulang sa pinakamaraming, na may katanji tanging mga tampok ng mukha, tulad ng isang diwata sa isang pagpipinta, na may mahabang itim na buhok na nakalawit sa kanyang baywang na parang seda. Mas mainit pa ang kanyang figure, nakasuot ng itim na pampites, may mabilog na dibdib at balakang, balingkinitang baywang, isang pares ng mahabang binti na tuwid at maayos, at maganda ang kanyang paglalakad.
Gayunpaman, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, at siya ay walang malasakit na ugali na tumatanggi sa mga tao na libu-libong milya ang layo. Siya ay isang nakamamanghang iceberg beauty. Sa likod ng babae ay isang matandang lalaki na may maitim na mga mata. Masasabi ni Lito sa isang sulyap na ang matanda ay isang dalubhasa sa martial arts, kahit na sa antas ng isang master. Bukod sa matanda, sa likod ng babae ay may 4 na bodyguard na nakauniporme. Bagamat ang mga mata ng lahat ay nasa babae, ang babae ay umarte na walang iba, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Dumiretso siya sa harapan, at matikas na umupo sa tabi ng walang laman na mahalagang nanmo na mesa at upuan. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lito, sa kanya pala ang bakanteng upuan. Hey! Nasaan na yung babaeng nagpapalabas ng ganyang kalaking palabas kapag nahuhuli siya? Naiinip na ngumuso si Pangulong Wang. Ang babae ay sumulyap kay Mr. Wang nang walang pakialam, bahagyang pinaikit ang kanyang mahaba at magagandang mata, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng panganib. Sorry, everyone, I'm late. Bahagyang ibinuka niya ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay kasing lambot ng isang oriole sa labas ng lambak, ngunit siya ay napakawalang interes pa rin, at hindi niya narinig ang kahit katiting na paghingi ng tawad. Hehe, kasi simula pa lang ng trade fair, kaya hindi na kailangan pang mag-sorry ang beauty. Ang gwapong binata na ang nagsalita sa mga oras na ito, halos nasa katawan ng babae ang mga mata nito, at may pambobola sa mukha. Ang apelyido ko ay Fang. Ang pinakamalaking kumpanya ng mga materyales sa gusali sa Badoc City ay pinamamahalaan ng aking ama. Hindi ko alam kung sinong babae ang kagandahan. Parang hindi ko ito nakita sa Badoc City. Ang kanyang ilang maikling salita ay hindi nakikitang ipinaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mayamang ikalawang henerasyon, at ang kanyang intensyon ay napakalinaw. Sumulyap sa kanya ang babae, bahagyang nakaawang ang mapupulang labi, umalis ka. Ano? Nandilim ang mukha ni Han Fang, hindi pa siya tinatrato ng ganoon kabastos ng sinumang babae. Hehe, beauty? To tell you the truth? Basta ito ang gusto ni Han, walang babaeng tumanggi sa akin. Nang makitang malapit nang lumitaw ang labanan, mabilis na sinabi ni Boss Kyo. May hindi alam si Master Fang. This is Miss Leng from Jiangnan Province. Miss Leng. Mukhang naguguluhan si Han. Sa sandaling ito, si Panhi, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay tila may naisip, at sinabi na may hindi paniniwala sa kanyang mukha. Probinsya ng Jiangnan. Miss Leng. Hindi kaya ang pamilyang Leng ng 4 na pangunahing pamilya sa Jiangnan? Nang marinig ang sinabi ni Panhi, nagbago ang mga ekspresyon ni Mr. Kyo at Han. Napatingin silang lahat kay Boss Kyo, sabik na malaman ang sagot. Sinabi ni Boss Kyo na may magalang na pananalita, si Mr. Pan ay may magandang paningin. Ang magandang babae na ito ay ang pinakamatandang babae ng pamilya Leng ng 4 na pangunahing pamilya sa timog ng Yangtze River, Joan Leng. Ano ba? Pamilya Leng ba talaga? Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Boss Kyo, si Panhi at ang iba pa ay namangha. Nagulat ang iba nang marinig iyon. Ang pamilya Feng, ang pamilya Xiao, ang pamilya Ding, at ang pamilyang Leng, ang 4 na pamilyang ito ang kumokontrol sa pang-ekonomiyang buhay ng buong lalawigan ng Jiangnan. Kabilang sa kanila, ang pamilya Feng, ang pamilyang Xiao at ang pamilyang Ding ay pawang matanda at malalaking pamilya, ngunit ang pamilyang Leng, sa mahigit 30 taon, tumalon sila mula sa pagiging hindi kilala ng 4 na pangunahing pamilya sa timog ng Yangtze River, at ang kanilang pinanggalingan ay ang ilog Yangtze. Ang patriarch ng pamilya Leng ay may isang anak na babae lamang. Si Joan Leng na ito ay ang kanyang nag-iisang anak na babae at ang hiya sa palad ng buong pamilya. Ang magiging tagapagmana ng pamilya Leng ay may napakaranggal na katayuan. Ang gayong sobrang mayaman na pangalawang henerasyon ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong mayayamang tao sa Badoc City. Sa sandaling ito, ang lahat ay tumingin kay Joan na may punong-punong mga ekspresyon. Lalo na sina Mr. Wang at Han, pareho silang mukhang sobrang pangit. Hindi ko alam na nandito si Miss Leng. Ngayon lang kita na offend, please forgive me. Mabilis na tumayo si Pangulong Wang at magalang na humingi ng tawad kay Joan Leng. Bagamat si Joan ay may malamig na personalidad, siya ay may lahi, kaya tumango siya, okay lang. Pagkatapos nun, hindi na ako tumingin sa kanya. Umupo si Pangulong Wang na may mapait na ngiti at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Bagamat siya ay itinuturing na isang mayamang tao sa matataas na uri sa Badoc City, ngunit sa labas ng Badoc City, sa mga tuntunin ng buong Central Province, maaaring hindi siya nirerango.
Not to mention the comparison with the four big family in the affluent Jiangnan province, all the net worth added up, I'm afraid it's not enough for them to bite their teeth. Mukhang napahiya si Han, sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging masyadong walang kabuluhan ngayon, na nais niyang sampilan ang kanyang sarili sa mukha. Kahit gaano pa siya kabata at kamangmang, ang prestihiyo ng apat na pangunahing pamilya sa timog ng Yangtze River ay pamilyar na sa lahat. Nakakasakit sa gayong tagapagmana ng pamilya, kung gusto ng pamilyang Fang na pumasok sa Jiangnan province sa hinaharap, maaaring imposible ito. Hehe, Boss Q, sa tingin ko mas mabuting buksan mo ang pulang tela at tingnan natin kung anong magagandang bagay iyan. Pan he smiled and made a relief. Mabuti. Si Boss Q ay humakbang pasulong at binuksan ang pulang tela. Sa bulwagan, lahat ay nagunat ng kanilang mga leeg na gustong makita kung anong uri ng kayamanan ito. Gayunpaman, nang makita ng mga tao kung ano ang nasa plato, ilang sandali silang nataranta, at pagkatapos ay nabigo. Nakita ko ang isang nag-iisang dilaw na anting-anting na nakalatag sa gintong plato. Napakahiwaga, anting-anting na pala, nakakatamad. Dismayadong sabi ni Mr. Wang. Kahit na ang mga anting-anting ay mahiwagang, ang mga anting-anting na karaniwan sa merkado ay mga bagay lamang para sa pag-iwas sa malas at swerte, at ang mga ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Sunod-sunod na tumango ang iba. Sa oras na ito, isang boses ng lalaki ang dumating. Ang mga walang kwentang spelling sa merkado ay hindi kasalanan ng mga spells mismo, ngunit ang mababang antas ng mga taong gumuhit sa kanila. Biglang sumulpot ang isang lalaking nasa 20s na may itsurang pambabae. Nakasuot siya ng puting damit, may tinte na kawayan na nakaprint at tinina sa puting damit. Siya ay matangkad, at mukhang napakasarap. Mukhang curious si Mr. Wang, ito ay. Nakangiting sabi ni Boss Kyo, I wonder kung kilala ng lahat ang sikat na anting-anting master sa Jiangbei, Hino Wangfo. Nang marinig ang pangalan ni Hino, ibinaba ni Yuni ang tasa ng tsaa at tuwang-tuwang sinabi. Si Hino Wangfo ay isa sa nangungunang 5 master sa mundo ng mga master ng anting-anting sa Xiamen. Sinasabing ang kanyang talisman drawing skills ay umabot na sa punto ng pagiging perpekto. Nagagawa niyang gumawa ng apoy mula sa manipis na hangin, harangin ang daloy ng tubig, at kontrolin pa ang pag-iisip ng mga tao sa pamamagitan lamang ng isang anting-anting. Napakalakas nito. Si Mr. Wang at ang iba ay nagdududa. Kung tutuusin, wala pang nakakita ng ganitong misteryosong pamamaraan. Nang makitang mukhang kaina hinala ang lahat, bahagyang napakunot ang mga sulok ng bibig ng babaeng lalaki. Biglang may extra talisman sa kamay niya. Gamit ang hintuturo at gitnang daliri ng kanyang kanang kamay, gumuhit siya ng ilang hagod sa anting-anting at may binulong. Nagtataka ang lahat kung ano ang kanyang gagawin, nang biglang nagliyab ang anting-anting. Natigilan ang lahat at walang malay na sumandal. Ang babaeng lalaki ay mukhang kalmado, inihagis ang papel na anting-anting sa hangin, gumuhit ng ilang maling hampas, at sinabi ang mga salita sa kanyang bibig. Ang apoy ng spell ay biglang namatay at dahan-daang bumagsak sa sahig. Ang mga taong naruroon ay lahat ay nabigla sa eksenang kanina lang, walang imek, at tumingin sa lalaki na puno ng pagtataka. Sa sandaling ito, ang mukha lamang ni Lito ay walang bakas ng panginginig. Nagsisimula ng apoy mula sa manipis na hangin. Tahimik niyang sinabi sa kanyang puso, ito lamang ang pinakapangunahing operasyon sa pamamaraan ng anting-anting, at nabigla ang lahat ng mga taong ito. Nang makita ang hindi makapaniwalang mga ekspresyon ng lahat, labis na ipinagmamalaki ni Boss Kyo. Hayaan akong formal na ipakilala sa lahat, ang batang talento na nasa harapan ko ay walang iba kundi ang ikatlong disipulo ni Hino Wangfo, si Mr. Hanzo. Kabanata 128. Ito pala ang direktang disipulo ni Hino Wangfo, kawalang galang at kawalang galang. Yumuko si Yuni kay Hanzo. Ito ang Vice President ng Badok City Talisman Association, si Yuni Lin, na humahanga sa reputasyon ni Master Hino Wangfo sa mahabang panahon. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ko ang kanyang ikatlong disipulo ngayon. Napakalaking pagpapala. Magalang si President Lin. Bahagyang ngumiti si Hanzo, na may malayong saloobin. Nang makita ang magalang na ugali ni Yuni, magalang ding sinabi ni Panhi na nagmamadali, ang talisman na si Mr. Hanzo ay talagang makapangyarihan, hayaan mo akong makita sila mamaya. Ang iba ay tumango at taos-pusong nagpuri. Talagang pambihira ang mga alagad ni Hino Wangfo. Sinabi ni Secretary Ziwang sa mahinang boses, mukhang itong si Mr. Hanzo ay ang Mr. Zangya na inimbitahan ni Boss Q ngayon. Mr. Ice. Medyo na-curious si Lito.
Itong klaseng trade fair, mag-iimbita ang amo ng isa o dalawang sikat na tao para i-verify na hindi peke ang kanyang mga kayamanan, para magbigay ng katiyakan sa mga kalahok sa trade. Ang taong inimbitahan na mag-appraise ay tinatawag na Mr. Palm Eye. Hininaan ni Secretary Ziwang ang kanyang boses at nagpaliwanag. So ayun, equivalent sa isang jewelry appraiser na nakaupo sa isang jewelry store. Tumango si Lito. Sa oras na ito, hindi na makapaghintay si Panhi na magtanong, Mr. Hanzo, maaari mo bang bigyan ako ng palad ng spell ni Boss Kyo? Tumango si Hanzo, at kinuha ang anting-anting. Mga 5 minuto niya itong tinitigan, at unti-unting lumitaw sa mga mata niya ang pagtataka. Ang anting-anting na ito ay nasa loob ng hindi bababa sa 200 taon, at ito ay isang napakalakas na anting-anting upang itaboy ang mga multo. Si Mr. Hanzo ay may magandang paningin. Pinagsalikop ni Boss Kyo ang kanyang mga kamay at sinabing, nakuha ko ang anting-anting na ito nang hindi sinasadya noong nakaraang buwan. Nakuha ito ng isang kaibigan ko. Para sa anting-anting na ito, labis siyang nagdusa. Parehong nabaon sa ilalim ng lupa ang kanyang mga kasamahan. Nakakahawak sa ginto. Nagulat si Mr. Wang, at hindi makapaniwalang sinabi, hindi kaya kaibigan mo si Kapitan Mojen. Ang ginawa niya ay ang paghukay ng mga libingan. Hehe, hindi masama. Tumango si Boss Kyo, sa totoo lang, ang anting-anting ng ghost exorcism na ito ay nagmula sa libingan ng isang prinsipe at maharlika mula sa nakaraang dinastiya, at dapat itong ginawa ng Master of Anting-Anting noong panahong iyon. Isang prinsipe o aristokrate. Sa sandaling sinabi ito ni Boss Kyo, ang mga mata ng grupo ng mga tao sa ibaba ay nagliwanag ng maliwanag. Panhilik his lips excitedly, and looked at the spell with longing eyes. Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay nasa negosyo sa loob ng maraming taon at maingat sa lahat ng bagay. Tinanong niya si Yuni. President Lin, sa nakikita mo, ganoon ba talaga kalakas ang ghost exorcism na ito? Hintayin mo akong tingnan. Tumayo si Yuni, naglakad pasulong, at kinuha ang dilaw na anting-anting. Mahigit 10 minuto niya itong tinitigan, at hindi tumigil hanggang sa mapuno ng butil ng pawis ang kanyang noo. Tama, Boss Pan? Isa itong anting-anting na exorcism, at napakalakas. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Nang marinig ito ni Mr. Pan ay agad na nagningning ang kanyang mga mata, at hinampis niya ang kanyang hita at sinabing, okay. Ako, si Panhi, mag-uutaw sa ghost exorcist na ito ngayon. Sa oras na ito, ibinaling ni Yuni ang kanyang tingin kay Lito na nakatayo sa likod ni Ryan. Ang munting ginoo na ito ay nagkomento sa aking meditation talisman kanina, at tila may kaunting lakas. Bakit hindi mo tingnan ang ghost exorcism talisman? Nang magsalita siya, sumilay sa kanyang mga mata ang tuso at malas. Ang brat na ito ay naglakas loob na sabihin na ang kanyang talisman sa pagmumuni-muni ay walang halaga, kaya kinuha niya ang pagkakataong ito upang hiyain siya. Sinulyapan ni Mr. Pan si Lito, at sinabing may pang-aalipusta, President Lin, huwag na kayong magbiro, paano siya may kukumpara sa inyo ni Mr. Hanzo. Ang mga mata ni na Mr. Wang at Han ay nahulog din kay Lito. Dati, hindi man lang nila namalaya na may dalang ganoong tao. Kahit ano pang tingnan mo, itong si Lito ay isang ordinaryong binata. Si Mr. Wang ay mukhang mapanlate, oo, ano ang malalaman ng ganyang brat. Mapanlate na sinabi ni Han Fang, huwag mong sayangin ang aming oras, Mr. Hanzo, si President Lin ay sapat na. Ibinaling ni Jonah Leng ang kanyang mga mata kay Lito. Ngunit pagkatapos lamang ng 1 segundo, siya ay tumalikod ng walang pakialam. Ang isang mayamang babae na may katanji tanging katayuan tulad niya ay hinding-hindi magtatagal sa isang ordinaryong lalaki ng masyadong matagal. Nang makitang hindi gumagalaw si Lito, tumawa si Yuni. Why, boy? Don't you dare. Di ba ngayon ka lang nabaliw? Napakayabang niya sa kanyang puso, tila natakot na ang batang ito sa labanang ito, at sa susunod, kung pipilitin niya itong humingi ng tawad sa kanyang sarili, kung gayon ang mukha na napahiya kanina ay magiging maayos. Gayunpaman, nang umuusok ang kanyang pagnanasa, mahinahong sinabi ni Lito. Hindi ba consistent? Why not dare? Isang confident na ngiti ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Labis na nagulat si Yuni, at sinabi sa kanyang puso, good brat, you really have the guts. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Ikinunot niya ang mga sulok ng kanyang mga labi at sinabing may masamang ngiti, pakiusap, kapatid. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, umakyat si Lito sa entablado na nakataas ang ulo at nakataas ang dibdib. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumabi si Hanzo at pinanlakihan si Lito.
Nang makitang nakasuot siya ng ordinaryong damit at walang malakas na aura sa buong katawan, isang malamig na singhot ng pang-aalipusta ang lumabas sa kanyang ilong. Sa mata ng lahat, si Lito ay nakatayo sa harap ng gintong plato, sumulyap sa Dao's talisman, at pagkatapos ay lumingon. Tama na sa akin. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang lahat ay nagulat. Ano? Malamig na ngumuso si Boss Wang, little brother, nandito ka ba para magpatawa? Kanina lang ay inabot ng 10 minuto si President Lin para makonsulta, at kahit si Mr. Hanzo ay tumagal ng 5 minuto. Isang tingin mo lang at may alam ka na. Sa tingin ko ang taong ito ay sinungaling. Malamig na sabi ni Han Fang. Ang iba ay sobrang hindi nasiyahan, at may mga boses ng pagmumura. Ang munting bastos na ito ay malinaw na tinutokso tayo. Sa tingin ko hindi niya talaga maintindihan ang mga anting-anting, nagpapasikat lang siya. Bilasan mo at ilabas mo siya. Sayang ang oras natin. Ang mukha ni Panhi ay hindi nasisiyahan, tutal, si Lito ang dinala ni Bert, at si Panhi ang natalo niya. Kuya Tupek, ibaba mo na agad ang kaibigan mo, ako, si Pan, hindi ko kayang mawala ang taong ito. Saglit na nasa dilema si Ryan, hindi niya nagustuhan ang mga utos ni Panhi, ngunit wala ring karapatang utusan si Lito. Hahaha. Kuya, kung hindi mo naiintindihan, pwede mong sabihin. Hindi na kailangang magpanggap na naiintindihan, at magpatawa. Tawa ng tawa si Yuni, sobrang proud. Lubhang kalmado ang mukha ni Lito, at mahinang sinabi niya, hindi ako nagsinungaling sa sinuman sa inyo, ang ganitong uri ng mababang antas ng spell, para sa akin, ang pagtingin lang dito ay sapat na. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, kahit si Hanzo ay hindi napigil ang magpakawala ng malamig na singgal. Napakatapang ng tono. Kahit ang aking Panginoon na si Hino Wangpo ay hindi mapapantayan ng ganitong uri ng mga komplikadong spell sa isang sulyap. Posible bang ikaw, isang brat, ay mas makapangyarihan kaysa sa aking master? Ang iyong master. Nagtaas ng kilay si Lito at ngumiti, kung hindi man lang niya kayang pantayan sa isang sulyap, malamang na wala siyang karapatang ikumpara sa akin. Anong sabi mo? Agad na tinakpan ni Hanzo ang kanyang mukha ng hamog na nagyelo, at isang pagsabog ng lamig ang lumabas sa kanyang buong katawan. Ang laking tono. Bata, bawiin mo ang sinabi mo, kung hindi, huwag mong sisihin ang anting-anting sa kamay ko na walang awa. Sa sandaling nahulog ang mga salita, isang spell ang lumitaw sa kanyang mga daliri. Ang spell ay iba sa mga ordinaryong spell, hindi ito nakasulat sa dilaw na papel, ngunit sa pulang papel, na may komplikadong mga simbolo at mga salita na iginuhit gamit ang mga itim na panulat, na mukhang kakaiba. Rakshafire Talisman. Bulalas ni Yuni, at sumambulat ang pananibik sa kanyang mga mata. Ang Rakshafire Talisman na ito ay isang nakakasakit na spell na kakaibang nilikha ni Hino Wangpo. Ang mga nataman nito ay mararamdaman na parang sunog ang kanilang buong katawan, at ang sakit ay lampas sa kanilang kalooban. Hehe, ang wala na ito sa wakas ay nagalit kay Hanzo. Susunod, kailangan na lang niyang manood sa gilid at panoorin siyang pinaghahampas. Kabanata 129. Si Mr. Hanzo ay napakahusay sa paggamit ng Rakshafire Talisman na ito sa murang edad, ito ay kahanga-hanga. Bulalas ni Yuni. Nang makitang magsisimula na ang laban, dali-dali siyang hinikayat ni Boss Kyo, maawain si Mr. Hanzo, bata lang siya na sobrang kumpiyansa, kaya hindi niya gagamitin ang Rakshafire Talisman. Kung ito ay pumatay ng mga tao, ito ay magiging mahirap. Hayaan mo akong maawa, siya ay magkautaw sa akin at aminin ang kanyang pagkakamali. Itinuro ni Hanzo si Lito at malamig na sinabi. Boy, siguradong hindi ka kalaban ni Mr. Hanzo, mabilis na aminin ang pagkakamali mo kay Mr. Hanzo. Sabi ni Boss Kyo kay Lito. Ang iba ay nag-echo din, oo, mabilis na aminin ang iyong pagkakamali, ang Rakshafire Talisman ay hindi madaling harapin. Tama, masyadong maraming salita ang haantong sa pagkakamali. Kung nasaktan mo si Mr. Hanzo, hinahanap mo ang kamatayan. Ang lalaki ay may ginto sa ilalim ng kanyang mga tuhod, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay mas mababa kaysa sa iba, kaya maaari lamang siyang lumuhod at humingi ng awa. Nilaro ni Han Fang ang brand name na relo sa kanyang kamay, at sinabing may mapang asar ng ngiti, gusto pa ring magpanggap ng kawawang lalaki, laruin natin ito ngayon, haha. Sa mga daliri ni Hanzo, ang kapangyarihan ng Rakshafire Talisman ay lumakas, at kahit na ang mga taong 5 metro ang layo ay nakakaramdam ng mga alon ng init na paparating. Nadama ng lahat na dapat lumuhad si Lito at humingi ng paumanhin, kung hindi ay mapapahamak ang mga kahihinatnan. Oo naman, humakbang si Lito at pumunta sa harap ni Hanzo.
Isang malakas at sobrang init na hininga ang bumubuga, hinihipan ng kanyang buhok at ang mga sulok ng kanyang damit. Luluhod ka ba talaga at hihingi ng tawad? Lahat ng iba ay napaangat ang kanilang mga leeg, excited na naghihintay sa eksenang iyon. Bahagyang napaawang ang sulok ng bibig ni Hanzo, ang resultang ito ay nasa kanyang inaasahan. Boy, huwag kang magdebog, lumuhod ka, hindi na ako makapaghintay sa Rakshafire Talisman na ito. Panunuyan niyang sabi. Gayunpaman, ang sumunod na ginawa ni Lito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Inunat niya ang kanyang kamay ng hindi nagmamadali, at hinawakan ang anting-anting na apoy sa kamay ni Hanzo. Sa isang iglap, lumiit ang mga mata ni Hanzo, na natakot sa mga kaluluwa ng mga patay. Paano magiging ganito? Ang kanyang mga mata ay mas malaki kaysa sa mga mata ng toro, at ang mga eyeballs ay malapit ng lumipad palabas. Ang temperatura ng anting-anting ng apoy ng Rakshasa na ito ay hindi bababa sa 5 o 600 degree, at hindi ito kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Ang taong ito ay nangangahas na gamitin ito ng direkta. Ngunit pagkatapos, natuklasan niya na hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bagay. Nais niyang kunin ang anting-anting ng apoy at pigilan si Lito na kunin ito, ngunit nalaman niyang tila nagyelo ang kanyang mga daliri at hindi siya makagalaw. Para bang may isang malakas na puwersa na kumokontrol sa kanyang kamay, nakatitig lang siya nang walang magawa habang inalis ni Lito ang anting-anting. Sa sandaling ito, hindi na matahimik ang mukha niyang pambabae, at may marahas na bagyo sa kanyang puso. Paano kaya? Halatang hindi maramdaman ng batang ito ang hininga ng isang malakas na lalaki. Paano siya naging napakalakas? Napakalakas na wala siyang kakayahang lumaban. Sa harap ng napakaraming tao, muntik nang bumagsak si Hanzo. Gayunpaman, sa mata ng lahat, walang napakaraming paraan. Nakita lang nila na inagaw ni Lito ang alindog ni Hanzo, at tila nagulat si Hanzo. Baliw ang batang ito, inagaw pa niya ang Rakshafire Talisman. Ngayon, natatakot ako na walang silbi ang pagluhod niya. Si Panhi ay paulit-ulit na bumantong hininga, at sinabi kay Ryan, matandang tupik, natatakot ako na ang iyong kaibigan ay mamamatay ngayon. Kalmadong ngumiti si Ryan, walang anumang pag-aalala sa kanyang mukha. Boss Pan, huwag kang mag-alala, ang kaibigan ko ay may malaking kapalaran at ililigtas niya ang sarili sa panganib. Paano kaya madaling tapusin ng isang martial arts grandmaster ang laro? Sa oras na ito, niyugyug ni Lito ang Rakshafire Talisman sa kanyang kamay, at ngumiti kay Hanzo. Mr. Hanzo, naghihintay ang lahat na makipagpalitan ng mga bagay-bagay. Kung gagawa tayo ng ganoong kaguluhan, sinasayang ba natin ang oras ng mga amo? Biglang nagulat si Hanzo, at agad na naunawaan na si Lito ang bumaba sa hagdan para sa kanya. Alam na alam niya sa kanyang puso na kahit na hindi niya maramdaman ang panloob na lakas ni Lito, ang lakas ng taong ito ay tiyak na hindi mas mababa sa kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, ang pagkakasundo sa pagitan ng dalawang partido ay talagang ang pinaka-cost-effective at hindi gaanong nakakahiya na pagpipilian. Sa pag-iisip nito, pinigilan niya ang puot sa kanyang mga mata, at nakangiting sinabi, tama ang iyong kamahalan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa lahat. Nasayang ko ang oras ng lahat ngayon lang, humihingi ng tawad si Hanzo sa lahat. Tumango si Lito, ibinalik ang Rakshafire Talisman kay Hanzo, at bumalik sa upuan ni Panhi. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkawala ng lahat. Anong sitwasyon, bakit hindi ka lumaban? Sa palagay ko marahil ay dahil ang batang iyon ay masyadong mahina, at si Hanzo ay hindi nag-abala na ay bully siya. Tama, napaka-magnanimous talaga ni Mr. Hanzo. Napatulala si Yuni nang makita niya ito, hindi niya inaasahan na papakawalan ni Hanzo si Lito ng ganoon lang. Good boy? Ang swerte mo sa pagkakataong ito, pero may pagkakataon pa sa hinaharap, kailangan kitang gawing maganda. Sa puso niya, marahas niyang sinabi. Nilalaro pa rin ni Han ang mamahaling relo, baka sa mukha niya ang pagkadismaya, hoy, hindi magandang palabas, nakakatamad. Sa gilid, sinabi ni Joan Leng sa matandang katabi niya, hindi ko namalayan na ang malamig na kawayan na ito ay mayroon pa ring kapasidad. Hindi. Umiling ang matanda, na may nakakaintriga na ekspresyon sa sulok ng kanyang bibig. Oh! Nagpakita ng pagkamausisa si Joan Leng, Tito Pang, ano ang masasabi mo? Ngumiti si Uncle Pang, kanina lang ay may layuning pumatay si Hanzo na iyon, ngunit sa sandaling hinawakan ng bata ang Rakshafire Talisman, agad na nawala ang hangarin na pumatay, hindi lang iyon, ngunit nagkaroon din ng matinding takot sa kaibuturan ng kulay ng kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Bahagyang kumunat ang noo ni Joan.
Tiningnan ni Uncle Pang si Lito na may malalim na mga mata, ito ay nagpapakita na sa sandaling iyon, napagtanto ni Hanzo na ang kanyang lakas ay hindi sapat upang talunin ang kalaban, kaya't upang mailigtas ang mukha, pinili niyang sumuko sa isang hakbang, upang ang lahat ay magmukhang mabuti. Mukhang kaoy na hinala si Joanne. Hindi naman, mukhang ordinaryong tao ang lalaking iyon, paano matatakot ang mga saradong disipulo ni Hino Wangfo. Umiling si Uncle Pang, you can't be judged by appearances. Bagamat ang binata ay hindi makadetect ng bakas ng panloob na enerhiya, maaari niyang isuko si Hanzo sa pakikipaglaban sa isang iglap. Hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Natatakot ako na isa siyang hidden master. Nang sabihin ito ni Uncle Pang, hindi napigilan ni Joanne na palihim na tumingin sa bata. Nakatayo si Lito na naiinip, nang bigla niyang naramdaman na may nakatingin sa kanya, lumingon ang kanyang mga mata at sinalubong ang mga mata ng nakamamanghang kagandahang iyon. Ang mga malalim na itim na metal na iyon, tulad ng isang napakalalim na pool ng tubig, ay maaaring lumunok ng mga tao kaagad. Sumigaw si Uncle Pang sa mahinang boses, Miss, huwag ka nang magmuni-muni pa. Mapahamak. Mabilis na lumingon si Joanne, ang kanyang mga palad ay natatakpan ng malamig na pawis, at ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Talagang hindi simple ang lalaking ito. Kinuyam ng mahigpit ang kanyang mapuputing mga daliri, nagngangalit siya ng totoo. Nagkaroon din ng matagal na takot si Tio Pang, nagkunwaring kalmado, kinuha niya ang tasa at humigop. Hindi ko inaasahan na ang maliit na lungsod ng Badok na ito ay magiging Crouching Tiger Hidden Dragon. Ngumuso si Joanne, kahit gaano siya katanda, gaano man siya kalakas, Uncle Pang, isa kang makapangyarihang tao na malapit nang makapasok bilang master ng martial arts. Kasama mo rito, wala siya. Kabanata 130. Pagkatapos ng maliliit na paikot-ikot, magpapatuloy ang transaksyon. 12 ng mga pares ng mga mata ang tumingin sa exorcism talisman sa gintong plato, at ang mga mata ng lahat ay puno ng matinding pagnanasa. Ang mga mayayaman na ito ay nakakuha na ng sapat na pera, at ang kanilang material na kasiyahan ay matagal nang hindi mauubos. Ang kanilang pinakamalaking hiling ay mabuting kalusugan at ligtas na tahanan. Ang gayong makapangyarihang anting-anting na exorcism na naipasa sa daan-daang taon ay eksaktong gusto nila. Kahit na ito ay nagkakahalaga ng malaking pera, hindi ito magdadalawang isip. Boss Q, anong klaseng ghost exorcism itong anting-anting, binuksan mo ang aming mga mata. Hinawakan ni Panhi ang baba niya at sinabing, kung talagang kasing lakas ng sinasabi, ako, si Panhi, bibili agad. Malakas na magsalita si Boss Pan. Malamig na ngumuso si Mr. Wang, maaaring patay na tayong lahat. Kung talagang magandang bagay, dapat itong mapunta sa pinakamataas na bidder. Kung mataas ang bid. Tumingin si Han kay Joanne ng papuri, natatakot ako na walang makakapantay dito kay Miss Leng. Ikaw. Hindi nakaimik si Pangulong Wang. Panhi said with a smile, that's not necessarily true. Kung ang ghost exorcism talisman na ito ay hindi nagkakahalaga ng napakaraming pera sa puso ni Miss Leng, hindi ba tayo magkakaroon ng pagkakataon? Hindi nagsalita si Joanne mula sa simula hanggang sa huli, pinulupot lamang niya ang kanyang mapupulang labi sa isang kalahating ngiti. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na nagtatalo, si Boss Kyo ay tuwang-tuwa. Mukhang kikita ako ngayon. Tumango si Boss Kyo kay Hanzo, na humakbang pasulong at kinuha ang anting-anting. Ang ghost exorcism talisman na ito ay nasa isang dormant state sa sinaunang nicho sa buong taon. Kailangan lamang itong buhayin muli upang sumabog ang epekto nito. Ikinumpas ni Boss Wang at ng iba ang kanilang mga kamay at sinabing, pagkatapos ay nandyan si Mr. Hanzo. Nanlamig ang mga mata ni Hanzo, magkadikit ang hintuturo at gitnang daliri ng kanyang kanang kamay, at malapit na siyang magkumpas sa hangin. Biglang, mahina ang boses ni Lito. Isang salita ng payo, huwag ay activate ang spell na ito. Nanlamig ang mukha ni Hanzo, at malamig siyang tumingin kay Lito, bakit? Dahil hindi mo kayang tiisin ang kahihinatnan ng patutunguhan. Sabi ni Lito sa malalim na boses. Bakit ikaw na naman? Sa sobrang galit ni Boss Wang, hinampas niya ng malakas ang mesa, ikaw brat, ginulo mo ang trade fair ng 3 beses at 4 na beses, hindi ka ba nagsasawa sa pamumuhay? Malamig na ngumuso si Han, sa tingin ko, gusto lang niyang makakuha ng atensyon, baka gusto niyang makuha ang atensyon ni Miss Leng. Ang iba ay naiinip na naghihintay kay Hanzo na i-activate ang anting-anting ng ghost exorcism, nang bigla silang nag-ambala, nagreklamo sila saglit, at labis na hindi nasisiyahan kay Lito. Ikaw bata, tama na. Tumayo si Panhi, tinuro si Lito, at sinabing, wala akong pakialam sa mukha ni Master Tupac kanina, pero tumalikod ka at nakakita ng gulo.
Ano sa tingin mo, may kukumpara ka ba kay Mr. Hanzo? Katulad niya. Sumulyap si Lito kay Hanzo. Nakaharap sa titig ni Lito, nanlamig ang ekspresyon ni Hanzo, at mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo. Naisip niya sa kanyang puso, sa bawat minuto na narito si Lito na ito, supalan niya ito saglit, kasuklam-suklam. Tumingin si Yuni at sa wakas ay naghintay para sa magandang pagkakataong ito. Boss Q, sa tingin ko nandito ang batang ito para manggulo, bakit hindi mo hilingin sa isang tao na paalisin siya, para hindi masira ang interes ng lahat? Ayaw isipin ni Boss Kyo, ngunit ang taong ito ay dinala ni Ryan, kaya ayaw niyang kunin ang mukha ng Behay Medicine King. Dahil iniisip ng lahat na ako ang nakaharang dito, at medyo na-suffocate din ako at napapaligiran ako ng isang grupo ng mga tulala, pagkatapos ay pupunta ako at manatili sa labas ng pinto. Sabi ni Lito na may bahagyang ngiti, gayunpaman, gusto ko pa ring ipaalala sa lahat. Tiningnan niya ang anting-anting na nasa kamay ni Hanzo, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, hindi ito isang anting-anting na exorcism, ngunit isang mapanganib na anting-anting. Nang makitang aalis na siya, tatayo na sana si Ryan at aalis na kasama niya nang kinindatan siya ni Lito. Walang pagpipilian si Ryan kundi ang maupo muli, puno ng pagdududa sa kanyang puso. Saan nga ba naglalaro ang Doormaster ng larong ito? Sa oras na ito, biglang tumunog ang boses ni Lito sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, sa loob ng 3 minuto, ang mga taong ito ay talagang magmamakaawa sa akin na bumalik. Inner Strength Sound Transmission. Nagulat si Ryan, hindi niya inaasahan na malalaman ng Sectmaster ang ganoong advanced na martial arts skills. Nang mapanood si Lito na tanggayan palabas ng bahay, ang mukha ni Yuni ay napuno ng matinding tagumpay. Nakahinga rin ng maluwag si Hanzo, at pagkatapos suriin ang karamihan, nagpakita siya ng isang tiwala ng ngiti. Mag-ingat kayong lahat, gagamitin ko ang lihim na paraan ng aking sekta para ma-activate itong anting-anting na nagpapaalis ng multo. Nakita siyang nakaharap sa spell, pinahihit ang kanyang mga daliri, gumuhit ng ilang maling stroke, at umawit ng mga salita. Tumayo ka. May isang kislap ng liwanag sa kanyang mga mata, at sumigaw siya sa spell. Ang anting-anting ay tila nasa isang malakas na hangin, pangangaso, at pagkatapos ay lumipad palabas na may isang palo, nakabitin sa hangin. Sa isang iglap, umihip ang malamig na simoy ng hangin sa malaking silid, at bumaba ng husto ang temperatura. Dahil medyo mainit ang panahon, ang ganitong paglamig ay nagiging mas komportable ang lahat. Ang mga tao ay natigilan, at ang kanilang mga bibig ay napuno ng paghanga. Ito ay talagang isang magandang bagay. Ang galing talaga ni Mr. Hanzo. Nang marinig ang mga tinig ng papuri, ang mga mata ni Hanzo ay kumislap ng hitsura ng kasiyahan. Siya ay nagsumikap at binigkas ang formula ng mas mabilis at mas pinabilis. Palakas ng palakas ang tunog ng spell na nakasabit sa hangin, parang mapupunit na. Sa loob ng silid, patuloy ang pagbaba ng temperatura. Ang ilang mga tao ay nagsimulang manginig. Hiss! Ang lamig naman. Hindi napigilan ni Mr. Wang ang pagbalot ng kanyang damit ng mahigpit, at sinabi sa mahinang boses. Noon lamang natuklasan ng mga tao na ang temperatura ay bumaba sa napakababang antas na maaari pa nilang iluwa ang puting gas kapag nagsasalita. Alam mo, ang temperatura sa labas ngayon ay kasing taas ng 267 degrees. Niyakap ng mahigpit ni Joan ang kanyang mga braso at bahagyang sumimangot. Itong anting-anting na nag-e-exorcise ng multo ay dapat isang espiritual na anting-anting, bakit napakabangis? Kumunot ang noo ni Uncle Pang, at sinabi sa mahinang boses, Miss, mag-ingat ka, parang may mali sa spell na ito. Anong mali? Huminga si Joan sa kanyang mga kamay. Umiling si Uncle Pang, I can't say, but this feeling is too eerie, it doesn't look as ghost exorcist, but rather. Bago pa siya matapos magsalita, biglang tumunog ang isang tansong kampana sa kanyang tainga. Misty, na para bang galing ito sa napakalayong lugar at direktang pumasok sa utak ng tao. Anong tunog yan? Tiyo Pang, narinig mo ba? Medyo natarante si Joan. Ang ekspresyon ni Uncle Pang ay ganap na nagbago, at sinabi niya sa loob, oops. Ito ay tila isang tansong kampana mula sa Nine Nether Profound Nether Place para patayin ka. Hinailan niya si Joan at tumakbo patungo sa pinto. Boom! Pagtakbo pa lang nila sa pinto ay biglang sinara ang pinto. Bang bang bang! Automatikong nagsara din ang lahat ng bintana, at biglang dumilim ang silid. Sinubukan ni Tiyo Pang na itulak ang pinto, ngunit nalaman niyang kahit anong pilit niya ay hindi niya ito mabuksan, at tila may sapin ng yelo sa pinto at bintana, na hindi mahawakan ng mga kamay ng tao. Sa oras na ito, napagtanto ng lahat na may mali. Itinuon nila ang kanilang paningin kay Hanzo. Mr. Hanzo,
Anong nangyayari? Oo nga, bakit ang lamig? Ang mga pinto at bintana ay nagsarado mag-isa, kaya parang multo. Itigil mo na iyan dali, pag lumamig, magyayelo tayo sa lamig. Yun lang. Ayaw tumigil ni Hanzo, ngunit hindi nakinig ang anting-anting sa mga utos nito, at nagsimulang kumilos ng mag-isa. Tama ba talaga iyong bata, di ba exorcism charm? Si Hanzo ay natakot, paano ito posible, ang anyo at nilalaman nito ay malinaw na pareho sa exorcism charm. Ginamit ni Hanzo ang lahat ng kanyang lakas upang subukang pigilan ang spell. Biglang, isang malamig na asul na liwanag ang bumaril mula sa spell, ang bilis ay napakabilis kaya't si Hanzo ay nahuli. Boom! Ang liwanag ay tumama sa tiyan ni Hanzo, at siya ay lumipad palabas, bumagsak ng husto sa sahig, at dumura ng isang subaw ng dugo. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Bata pa si Hanfang, at mahina ang kanyang kapasidad sa pag-iisip. Nanlambot ang kanyang mga binti, at napaupo siya sa sahig gamit ang kanyang puweten, kulang na kulang sa kakisigan niya noon. Boss Kyo, ito. Anong nangyayari? Nagtago si Panhi sa likod ni Tanlang, tumatalon sa galit. Sa sobrang takot ni Boss Kyo ay namutla ang kanyang mukha, ako. Hindi ko rin alam. Galit na nagmura si Mr. Wang, matandang Kyo, hindi ito isang anting-anting sa exorcism, ito ay isang alindog lamang upang makaakit ng mga multo. Matanda Wang, huwag magsalita ng walang kaparerekon. Sa sandaling ang mga salita ay nahulog, ang tansong kampanilya sa tabi ng kanyang tainga ay biglang tumunog ng malakas, na parang hinihimok siyang mamatay, at ang tunog ay apurahan. Sinasabayan ng bugzo ng hangin, tila may dahan-daang lumilitaw mula sa isang madilim na sulok ng silid.